Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2651. Hindi nagtagal, dumating sina Cyril at Villa Master Turner sa side hall ng Terrain Villa. Ang gilid na bulwagan na ito ay sapat na malaki upang tumanggap ng 1,000 tao. Sa sandaling ito, ang mga pinuno ng iba pang pamilya ng mga disipulo sa Beechwood City ay nagtipon dito at masigasig na nag-uusap. Sabihin, ano ang dapat nating gawin? Sa tingin ko, ang imbitasyon ngayong gabi mula kay Mr. Clark ay isang bitag. Pero syempre, sinusubukan niyang samantalahin ang resulta ng pagsira sa pamilya ng singer para takutin tayo. Iniisip ng batang brat na ito ay makokontrol niya ang buong Northern Supernatural Disciple Community sa pamamagitan lamang ng pagsira sa singer family. Nang marinig ang mga salitang hindi nasisiyahan ng lahat, ngumiti si Villa Master Turner. Ito ang dapat na hitsura ng mga pamilyang Hilaga. Lahat, paumanhin sa paghiling sa inyong lahat na magtipon dito sa maikling panahon. Naglakad si Villa Master Turner sa side hall sa sandaling ito at humingi ng tawad. Nang makitang pumasok si Villa Master Turner sa sandaling ito, mahigit 100 pinuno ng mga pamilyang disipulo ang tumayo at nakangiting nagsabi, Villa Master Turner. Ikinawi ni Villa Master Turner ang kanyang kamay, na sinenyasan ang lahat na maupo. Sinabi niya, lahat, mangyaring umupo. Nang makaupo na ang lahat, ibinaling nila ang atensyon sa Villa Master Turner at nagsimulang magtanong. Villa Master Turner, ikaw ang pinuno ng aming Northern Supernatural Disciple Community. Ngayon, ang batang brat na iyon ay gustong lusubin ang North. Hindi ka pwedeng umupo lang at manood. Tama, Villa Master Turner. Ang Northern Supernatural Disciple Community ay dapat tumayong nagkakaisa. Hindi natin hahayaan ang mga Southern Barbarians na makuha ang kanilang mga kamay sa lugar na ito. Oo, Villa Master Turner, hanggat hindi ka nagsasalita, makikinig kami sa iyo. Nang makita ang excitement ng lahat, ngumiti si Villa Master Turner at sinabing, lahat, huwag kayong mabalisa. Makinig ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ang piging na inimbitahan tayo ni Mr. Clark na dumalo ay maaaring isang bitag, ngunit wala tayong alam sa ngayon. Wala kaming ideya kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido. Pero alam ko na nakatayo ako sa iyo. Sa ngalan ng Terrain Villa, ako, si Ernest Turner, ay tatayo kasama ang Northern Supernatural Disciple Community. Lahat tayo ay dadalo sa piging ngayong gabi, at makikinig tayo sa sasabihin ni Mr. Clark. Gayunpaman, kung gumawa si G. Clark ng anumang labis na mga kahilingan, naniniwala ako na dapat malaman ng lahat kung ano ang gagawin. Hindi namin ito ginagawa para sa aming sariling interes. Ginagawa namin ito para sa buong North. Pagkasabi nito, sinulyapan ni Ernest Turner ang lahat ng walang pakialam. Mabilis na sinabi ng grupo ng mga tao, tama si Villa Master Turner. Manatili tayo at tingnan kung ano ang ginagawa ng kabilang partido. At worst, magkakagulo tayo. Tama na yan. Gaano man siya kalakas, kung maglakas loob siyang labanan ang napakaraming pamilya natin, natatakot ako na hindi rin siya magiging maayos. Villa Master Turner, nabalitaan ko na nakilala ni Leon Jefferson ng Cherry Villa ang Mr. Clark na iyon. Si Leon ba ang nasa likod ng lahat ng ito? May biglang nagtanong. Ngumiti si Ernest at sinabing, hindi ako sigurado tungkol dito, pero nasaksihan ng Villa Master Hopper ang magandang relasyon nina Mr. Clark at Leon, kaya hindi ganoon kadali ang handaan ngayong gabi. Umaasa ako na pagdating ng panahon, ang lahat ay maglagay ng nagkakaisang prente at sama-samang ipagtanggol ang dignidad ng ating Hilaga. Ipagtanggol ang aming Northern dignidad. Ipagtanggol ang aming Northern dignidad. Ilang sandali pa, natuwa ang lahat. Mahigit 100 pinuno ng mga pamilyang alagad sa Hilaga ang tumugon sa panawagan ni Ernest. Sa pagtingin sa eksenang ito, halos hindi mapigilan ni Ernest ang kanyang ngiti. Villa Master Hopper, ang iyong ideya ay kasing ganda ng dati. Natatakot akong bumalik si Mr. Clark nang walang tagumpay pagkatapos ng piging ngayong gabi. Sabi ni Ernest. Ngumiti si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, ang North ay tiyak na pag-aari ng Terrain Villa. Panipi. Sa gabi, 12-12 ng mga mesa ang naset up sa aming hotel sa Beechwood City para sa isang piging. Ang engranding sukat ay talagang isang piging ng pamantayan na pamantayan sa kasaysayan ng Beechwood City. Iyon ay dahil ang mga dumalo ay pawang mga pinuno ng mga kilalang pamilya ng mga alagad sa Beechwood City at iba pang northern urban areas. Magkasama, ang mga taong ito ay sapat na para yumanig ang buong North. Kabanata 2652. Ngayong gabi, malapit nang makaakit ng pansin ang Beechwood City at maging paksa ng talakayan para sa lahat.
8:00 ng gabi, napuno ang pinakamalaki at pinakamarangyang bulwagan ng Tanes Hotel. Puno ito ng mga kilalang tao sa Beechwood City at iba pang lugar. Kung pagsasama-samahin ang mga magagandang pananalapi at ang lakas sa likod nito, sapat na ito para mayaman ang buong Beechwood City at masira ang hilagang ekonomiya gayon din ang mga kilalang pamilyang iyon. Ngayong gabi, ang Tanes Hotel ay maliwanag at makinang. Maraming reporters at media ang nagtipon sa labas ng hotel. Nakatanggap sila ng balita na magaganap dito ngayong gabi ang isang super grand banquet kasama ang mga nangungunang pamilyang dadalo. Hindi sila naniwala noong una, ngunit nang makarating sila at makita ang walang katapusang agos ng mga bigwig na pumapasok sa hotel, lahat ay kinilig. Ang mga dignitaryo ng North ay dumating na lahat, at sila ay mga higanti. Sa isang iglap, napuno ang buong Tanes Hotel. Gayunpaman, kontrolado ng mga security guard ang eksena. Personal ding nandoon ang may-ari ng Tanes Hotel upang manguna sa piging ngayong gabi. Wala siyang choice. Ang mga dadalo ngayong gabi ay pawang big shots. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang mawala ang Tanes Hotel sa Beechwood City sa magdamag. Higit pa rito, para kay G. Clark na aliwin ang lahat ng mga kilalang pamilya sa Beechwood City nang may ganoong katiyakan ay nagpakita na ang kapangyarihan sa likod niya ay hindi maarap. Ang pangunahing punto ay ang lahat ay ipinakita. Sa sandaling ito, sa pinakamarangyang bulwagan ng hotel, daan-daang tao mula sa Beechwood City at iba pang mga lugar ang nakaupo at nag-uusap sa isang bagay sa mahinang boses. Dumating na ang Villa Master Hopper ng Terrain Villa. Malakas na sigaw ng host sa pinto. Sabay-sabay, ang mga pinuno ng mga pamilyang iyon na nakaupo sa bulwagan ay bumangon at yumuko sa mga figurang papasok sa pintuan. Si Cyril Hopper ay nakasuot ng itim na suit at mabilis na pumasok. 4 na bodyguard na naka-black suit ang sumunod na malapit sa kanya, bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Ngumiti si Cyril sa mga pinuno ng pamilya at sinabing, "Hello everyone, please have a seat." Sa sinabi nito, sinundan ni Cyril ang host sa kanyang upuan. Ito ay ang mesa sa harap mismo ng buong bulwagan. Umupo si Cyril habang may bakas ng ngiti sa kanyang mata. Tila naintindihan ni Mr. Clark ang mga tuntunin ng sapat upang hindi magulo ang kanilang mga posisyon at pagkakakilanlan. Pagkaraan ng ilang sandali, malakas na sumigaw ang host sa pintuan, dumating na ang Villa Master Turner of Terrain Villa. Sa anunsyo na ito, muling bumati ang lahat ng mga pinuno ng mga pamilya. Mabilis ding tumayo si Cyril at tumingin sa pinto na may ngiti sa labi. Pumasok si Ernest Turner sa bulwagan na nakasuot ng asul na kulay abo na suit habang nasa likod ang kanyang mga kamay. May seryosong tingin sa kanyang angular na mukha, at siya ay may kalmadong lakad. Sa lahat, maraming salamat. Binati ni Ernest ang lahat, pumunta sa front table, at umupo sa tabi ni Cyril. Villa Master Turner. Lahat ay bumati at umupo sa hudyat ni Ernest. Creak! Bang! Hindi nagtagal, ang malalaking gintong pinto ng bulwagan na ito ay sarado mula sa labas. Ilang sandali pa ay medyo nataranta ang mga pinuno ng mga kilalang pamilya. Kabanata 2653. Sumimangot si Ernest ngunit hindi nagtataka ng ibang emosyon. Nilinggan niya si Cyril at nagtanong sa mahinang boses, "Anong nangyayari?" Umiling si Cyril at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Villa Master Turner. Sa sobrang laki ng salo-salo at napakaraming reporter sa labas, sa tingin ko ay hindi maglalakas loob si Mr. Clark na gumawa ng kahit ano. Malamang, closed door na piging iyon." Nang marinig iyon, tumango si Ernest at hindi na nagkomento pa. Gayunpaman, ito ay naiiba para sa iba pang mga ulo ng mga pamilya. Nagsimulang mag-usap ang lahat. Anong nangyayari? Bakit nila isinara ang pinto? Ito ba ay isang bitag? Ito ay kabalbalan. How dare they do this sa North? Mayroon ba silang anumang paggalang sa mga pamilya? Gusto kong makita kung ano ang gagawin ni Mr. Clark ngayong gabi. Lalong lumakas ang usapan, ngunit pinili ni na Ernest at Cyril na manood ng tahimik. Maganda ang hiyawan. Hindi bababasa, matatakot nitong si Mr. Clark at ipaalam sa kanya na ang North ay hindi ganoon kadaling sakupin. Matapos maghintay ng 1 minuto, hindi pa rin sumipot si Philip at ang iba pa. Ang mga ulo ng mga pamilya sa bulwagan ay nabalisa. What the hell? Niyaya niya sila dito, pero siya mismo ang late. Ang pangunahing punto ay ang pinto ay nakalock at ito ay nagpagulo sa mga ulo ng mga pamilya. Unti-unting kumakalat ang gayong naguguluhan na emosyon mula sa kanilang mga tao hanggang sa buong bulwagan. Damn it, what the hell? 20 minutes na kaming naghihintay. Bakit wala pa si Mr. Clark? Tama, sinasadya ba niya ito? Damn it, ang mga disipulong pamilya ng North ay hindi pushover. Bakit pa tayo nakaupo dito at kinukonsinti ito? Napansin ni na Ernest at Cyril ang tumataas na emosyon sa bulwagan ngunit nanatiling hindi nababagabag. Mas maganda kung magdulot sila ng kaguluhan.
Sa ganoong paraan, mas masasabi nila. Habang lumalakas ang hiyawan at nag-iinit ang emosyon, sina Philip, Fennel, at Leon ay humihigop ng tsaa at nag-uusap sa gilid ng hall. Sa sandaling ito, pumasok ang isang subordinate at nag-aalalang nagsabi, "Young Patriarch, ang bulwagan ay nasa gulo ngayon." Ang lahat ng ulo ng mga pamilya ay sumisigaw at hinihingi na makita ka. Kung hindi ka pa rin magpapakita, natatakot akong umalis sila. Humalaklak si Philip at sinabing, "Hindi nagmamadali. Hayaan silang sumigaw. Ilang sandali pa ay pupunta na tayo doon." Gayunpaman, tumayo si Leon at sinabing, "Young Patriarch Clark, huwag kang maghintay. Maaaring hindi ka natatakot, ngunit hindi magiging maganda kung magpapatuloy ang kaguluhan. Pero punta tayo dyan dali." Naisip ito ni Philip, bumangon, at sinabing, "Okay." Sa sinabi nito, umalis muna si Philip sa side hall at naglakad papunta sa main hall. Sa sandaling ito, ang pangunahing bulwagan ay napakaingay. "Mister, dumating na si Clark." Isang malakas na anunsyo ang umalangaw sa buong bulwagan, dahilan upang unti-unting kumalma ang maingay na boses at emosyon sa bulwagan. Lahat ng ulo ng mga pamilya ay tumingin sa direksyon ng pinto sa sandaling ito. Isang napakabata na lalaki ang nakatayo doon. Matangkad siya at matuwid. Guwapo siya sa hitsura at nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay habang walang pakialam sa mga tao. Ito ba si Mr. Clark na sumire sa pamilya ng singer sa isang araw? Masyado pa siyang bata. Kaagad, may nagtanong, "Ikaw ba si Mr. Clark? Dapat ay impostor ka. Paano ka naging napakabata? Sabihin mo sa totoong Mr. Clark, lumabas ka na." Matapos may manguna, agad namang sumunod ang iba at sumigaw, "Oo, sabihin mo sa totoong Mr. Clark na lumabas ka agad." Ilang saglit, umalangaw ang mga pinuno ng 12-dosenang pamilya. Nagtaas ng kilay si Philip, tumingin sa ulo ng pamilya na unang nagsalita, at mahinang nagtanong, "Do you doubt my identity?" Kabanata 2654. Nakita ng ulo ng pamilya na nangunguna ang nagyayelong mga mata ni Philip sa sandaling ito at nanginginig. Pinigil niya ang gulat sa kanyang puso at sinabing, Oo. Bakit kami maniniwala na ikaw si Mr. Clark dahil lang sa sinabi mo? Wala ni isa sa amin ang nakakita kay Mr. Clark. Paano kung isa kang impostor? At saka, si Mr. Clark ba ay isang batang tulad mo? Hayaang lumabas ang totoong Mr. Clark. Ang mga ulo ng pamilya sa Beechwood City ay hindi ganoon kadaling lokohin. Nang matapos magsalita ang lalaki, nag-echo din ang ibang mga padre de pamilya. Tama na yan. Sabihin mo kay Mr. Clark na lumabas. Since imbitado tayo dito, why bother to hide? Mababa ba ang tingin ni Mr. Clark sa atin at gusto tayong takutin? Kung ganoon, bakit siya naghahanap ng isang batang-bata na papalit sa kanya? Kung tumanggi si Mr. Clark na makita tayo, bakit mo pa pinagkakaabalahan ang piging na ito? Tara na. Pagkasabi noon ay may ilang tao na ang nauna at tumalikod para umalis. Gayunpaman, nang marating nila ang pinto, ilang kumpleto ang armadong mga gwardya doon ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagbukas ng pinto. Bakit ka nakatayo dyan? Buksan mo ang pinto. Matigas na sabi ng isang padre de pamilya na nasa 40s na matangos ang ilong, siya rin ang nanguna kanina. Gayunpaman, ang mga gwardya sa pintuan ay nakatayong hindi kumikibo sa lugar. Damn it, nagmura ang ulo ng pamilyang may kawit at bubuksan na sana ang pinto. I-click. Gayunpaman, biglang, ang mga baril na nasa kamay ng mga gwardya ay inilagay sa ulo ng pamilyang may kawit ilong. Malamig na sinabi ng mga gwardya, sa utos ni Mr. Clark, walang sino mang pinapayagang umalis ng walang pahintulot niya. Ang mga umalis ng walang pahintulot ay papatayin ng walang awa. Nang marinig ito, lahat ng ulo ng pamilya sa bulwagan ay napatulala. Lalong nagalit ang ulo ng pamilya na may kawit-nosed. Galit niyang itinuro ang mga gwardya at sumigaw, "Kabalbalan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na paputukan ako. Ako ang pinuno ng pamilya Farley sa Beechwood City." Pagkatapos sumigaw, pinandilatan niya si Philip at sumigaw, "Sabihin mo sa kanila na buksan ang pinto." Umungol din ang ibang mga padre de pamilya na sumunod sa baluktot na ulo ng pamilya. "Buksan mo ang pinto. Ito ang Beechwood City." Ito ay katawa-tawa. Sinusubukan ba niyang paalisin tayo sa isang iglap? Pagkatapos magmura, itinulak ni Patriarch Farley ang mga gwardya, hinawakan ang hawakan ng pinto, at bubuksan na sana ang pinto. Gayunpaman, walang pakialam si Philip. Habang ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, mahina niyang sinabi, "Hindi mo ako iniisip." Sa sinabi nito, isa sa mga gwardya ang nagtaas ng baril. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw sa buong bulwagan. Ang bala ay tumagos mismo sa ulo ni Patriarch Farley. Hanggang sa kanyang kamatayan, si Patriarch Farley ay walang ideya kung bakit siya namatay.
Namilog ang kanyang mga mata, at nahulog siya sa isang pool ng dugo sa sahig habang nakadilat ang kanyang mga mata. Nang makita ang eksenang ito, nataranta ang ibang ulo ng pamilya na sumunod sa likuran ni Patriarch Farley. Talagang nagpaputok siya. Ito ang pinuno ng pamilya Farley sa Beechwood City. Ganun na lang ba siya pinatay? Saglit na natahimik ang buong bulwagan. Walang nangahas na magsalita o huminga ng malakas. Ito ay nakakatakot. Napatingin ang lahat kay Patriarch Farley na namatay sa isang kalunos-lunos na kamatayan sa isang pool ng dugo at nadama na parang isang malaking bato ang bumibigat sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, mahinahong humakbang si Philip at sinabing, "Excuse me, everyone. Ako ay may masamang ugali, at hinihiling ko sa lahat na huwag sumuwi sa aking mga utos. Dahil natipon ko ang lahat, gusto kong makipag-usap sa lahat sa isang maayos na kapaligiran. Kung tungkol sa gayong pagdanak ng dugo, ito ay ganap na isang aksidente. Isang aksidente. Pawis na pawis ang lahat ng ulo ng pamilya. Gumagawa siya ng isang halimbawa. Si Mr. Clark ba talaga ang binatang ito? Sa sandaling ito, sa main table, ang mga ekspresyon ni Ernest at Cyril ay mukhang napakapangit. Iyon ay dahil pinatay ni Philip ang isang ulo ng pamilya sa Beechwood City sa harap mismo nila. Ito ay isang gawa ng pananakot. Galit na pinisil ni Ernest ang tasa ng tsaa sa kamay na agad namang nabasag. Sasampalin na sana niya ang mesa sa galit at tatayo nang mabilis siyang hinawakan ni Cyril at sinabing, "Vilya Master Turner, hindi big deal ang pagkamatay ni Patriarch Farley. Dapat tayong manatiling kalmado at tingnan kung ano ang susunod na gustong gawin ni Mr. Clark." Ngumuso si Ernest, puno ng galit ang mga mata. Sa bahaging ito, mabilis na inalagaan ang katawan ni Patriarch Farley. Nagkatinginan ng ibang mga padre de pamilya sa takot at walang lakas ng loob na magsalita. Masyadong malakas ang kabilang partido. Ang isang galaw ay sapat na para madaig sila. Maging ang mga padre de pamilya na ngayon lang nagkagulo ay nanatiling tikom ang bibig. Sinulyapan sila ni Philip nang walang pakialam at nagtanong, "Mayroon pa ba sa inyo na nagdududa sa aking pagkatao?" Nang marinig ang tanong ni Philip, natakot ang kanilang padre de pamilya na kabilang partido ay gumawa ng hakbang laban sa kanila, kaya mabilis silang umiling at sinabing may peking ngiti, "Hindi kami nagdududa sa iyong pagkakakilanlan. Naligaw lang kami ni Patriarch Farley ngayon lang." Nang makita ang mga duwag na matatandang ito, hindi mapakali si Philip sa kanila. He snorted coldly at naglakad papunta sa main table. Si Fennel at Leon ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Nang makita si Leon Jefferson, nanlamig ang mga mukha ng mga padre de pamilya. Oo naman, tama si Vilya Master Turner. Naabot na ni Leon ang hindi masasabing pakikipagtulungan kay G. Clark. Naglakad si Philip sa main table. Mabilis na tumayo si Cyril at nagpakilala, "Hello, Mr. Clark, this is the Master of Terrain Vilya, Vilya Master Ernest Turner." Huminto si Philip at tumingin kay Ernest na nakaupo pa rin. Nakangiti niyang sabi, "Vilya Master Turner, nice to meet you." Galit pa rin si Ernest sa mga sandaling iyon. Nang makita si Cyril na patuloy na komandat sa kanya, tumayo siya, nakipagkamay kay Philip, at sinabing, "Mr. Clark, paano ka?" Tapos, umupo ulit siya. Malinaw, iniisip niya ang katotohanan na pinatay lang ni Philip si Patriarch Farley sa harap niya. Kung tutuusin, ang pagpatay sa isang ulo ng pamilya sa kanyang teritoryo ay walang pinagkaiba sa pagsampal sa kanya sa mukha. Hindi natarante si Philip. Ngumisi siya at umayos ng upo. Sumunod naman sina Leon at Fennel. Nang makitang nakaupo si Leon, mas lalong naging halata ang galit sa mukha ni Ernest na parang alon sa karagatan. Malamig niyang sabi, "Leon, matagal na. Hindi ko inaasahan na magsisimula ka." Tumawa si Leon at sinabing, "Vilya Master Turner, mali ang pagkakaintindi mo. Nagkataon lang na nakilala ko si Mr. Clark, and I'm here tonight as an observer." Hehe, observer. Mahusay na sinabi. Kung hindi mo ito insulto, magiging walang awa ba si Mr. Clark na pumatay ng isang pinuno ng pamilya ng Northern na disipulo sa harap ko? Hindi napigilan ni Ernest at malamig na tanong nito. Ngumiti si Philip at sinabing, "Vilya Master Turner, baka mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko sinasadya. Sa katunayan, ang aking layunin ay napakasimple, na alisin ang lahat ng mga ulo ng pamilya sa bulwagan na ito." Ano sa tingin mo? Kabanata 2655. Basag. Nabasag na naman ang tasa ng tsaa sa kamay ni Ernest. Tiningnan niya si Philip nang nagtatampo at sinabing, "Mr. Clark, ingatan mo ang iyong mga salita. Ang pinagsama-samang lakas ng lahat ng mga ulo ng pamilya sa bulwagan na ito ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang pamilyang Singer. Kahit na winasak mo ang pamilya Singer gamit ang iyong pambihirang kapangyarihan at niyanig mo ang buong North, gaano ka man kalakas, natatakot ako na hindi ganoon kadali na lipulin ang lahat ng mga ulo ng pamilya sa bulwagan na ito.
Pagkasabi nito ay tumanggo si Ernest ng may pananakot. Walang pakialam na sinabi ni Philip, hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Nang marinig ito, sumimangot si Ernest at nagtanong, sinasabi mo ba na plano mong hamanin ang Northern Supernatural Disciple World? Nakangiting sabi ni Philip, Villa Master Turner, mali ang pagkakaintindi mo. Pinakamainam na ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Kung mangangako ka na bababa ka sa posisyon ng Villa Master at ipaubaya mo sa akin ang pag-aayos ng manpower, hindi mangyayari iyong mga binanggit mo lang. Determinado akong pag-isahin ang Hilaga at Timog, kaya umaasa akong mapag-isipan mong mabuti ang bagay na ito. Marahas na inihagis ni Ernest ang bagong dala na tasa sa kanyang kamay sa mesa, dahilan upang tumaylesek ang tsa kung saan-saan. Tapos, malamig siyang sumigaw, Mr. Clark, masyado kang mayabang. Ito ang Hilaga, at ang Terrain Villa ay palaging namamahala dito. Sa tingin mo, may karapatan ka bang kunin ang posisyon ko sa Villa Master sa isang salita lang? Ang mayabang na brat na ito ay napakayabang magsalita. Gusto pa niyang tanggalin ang kanyang posisyon sa Villa Master. Ito ay hindi matitiis. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, Villa Master Turner, mas mabuting alisin mo ang mga nakakainis na bagay. Hanggat bumaba ka sa posisyon ng Villa Master, maaari kong ayusin na gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay nang walang pag-aalala. Hindi na kailangan. Pinutol ni Ernest si Philip at sinabing, mukhang hindi tayo magkakasundo ngayong gabi. Kung ganoon, aalis na ako. Pagkasabi nun ay tumayo na si Ernest para umalis. Sa paglipat na iyon, ang lahat ng mga ulo ng pamilya sa bulwagan ay bumangon din at tinitigan si Philip nang hindi nasisiyahan. Nang makita ito, napabuntong hininga si Ernest at sinabing, Mr. Clark, tingnan mo ng mabuti. Ito ay pagkakaisa. Sa North, Terrainville Ice ang pamunuan. Masyadong maaga para makuha mo ang iyong mga kamay sa North. Pagkasabi nito ay humakbang si Ernest at aalis na sana. Si Philip ay humigop ng tsaa nang walang pakialam at sinabing, Villa Master Turner, madaling pumasok sa pintong ito ngunit mahirap lumabas. Dapat pag-isipan mo ng 2 beses. Nang marinig iyon, napatigil si Ernest sa kanyang paglalakad. Biglang kumislap ang mga mata niya nang lumingon siya kay Philip na nakaupo sa main table. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na hindi maarak ang binatang ito. Parang confident ang kabilang party. Ngumuso si Ernest at sinabing, Mr. Clark, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na ang mga ulo ng pamilya at ako ay walang karapatang pumunta at umalis ng malaya sa Beechwood City? O gusto mo bang harapin kami tulad ng pakikitungo mo kay Patriarch Farley ngayon lang? Kaagad, ang lahat ng mga ulo ng pamilya ay pinasigla ni Ernest at nagsimula ng isang malaking kaguluhan. Muling nagkagulo ang buong bulwagan. Mayabang. Lahat tayo ay mga pinuno ng mga pamilyang disipulo dito. Ito ang Beechwood City. Sinong nangahas na pigilan tayo? Masyadong masungit itong si Mr. Clark. Gusto niya bang paalisan tayo sa isang iglap? Hindi naman big deal. Pilitin nating lumabas. Labanan sila. Kabanata 2656. Pagharap sa nasasabik na mga tao, pinaalalahanan ni Leon si Philip sa mahinang boses, Young Patriarch Clark, hindi na kailangang galitin ang karamihan sa oras na ito. Kung hindi, hindi ito magtatapos ng maayos. Natural na naiintindihan ni Philip. Tumayo siya at sinabing, Villa Master Turner, bakit hindi tayo tumaya? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Ernest at nagtanong, anong taya? Makalipas ang 5 araw, gaganapin ang kompetisyon ng mga alagad sa pagitan ng Hilaga at Timog. Bakit hindi natin ilagay sa kompetisyong ito ang lahat ng matagal ng hinaing sa pagitan ng North at South? Ang sino mang manalo ay magkakaroon ng karapatang tukuyin ang mga alituntunin ng supernatural na mundo ng disipulo sa buong bansa. Ano sa tingin mo? Mahinang sabi ni Philip na may tipid ng ngiti sa gilid ng mga mata. Nang marinig iyon, natigilan si Ernest habang ngumiti siya at sinabing, Mr. Clark, natatakot ako na hindi mo pa alam ang resulta ng mga nakaraang kompetisyon sa North-South. Hahaha, dahil sinabi mo, tatanggapin ko. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Ernest at umalis kasama ang kanyang mga tao. This time, walang pumihil sa kanila. Mahigit 100 padre de pamilya ang umalis sa hotel. Si Philip at ang iba ay nanatiling nakatayo sa pangunahing bulwagan. Nag-aalalang sinabi ni Leon, Young Patriarch Clark, ito ay masyadong walang ingat. Kahit na sumali ka sa kompetisyon kasama si Mr. Lay, hindi mataas ang iyong posibilidad na manalo. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng pangkalahatang pagganap ng Timog at Hilaga. 10 laban, 6 ang kailangan para manalo. Batay sa kasalukuyang lakas ng Timog, kahit na kayong dalawa sa kompetisyon, mayroon lamang kaming tsansa na manalo ng 4 na laban.
Nang marinig ito, sumimangot si Philip at nagtanong, hindi ba ako makakalaban sa lahat ng 10 laban? Umiling si Leon at sinabing, hindi, isang tao lang ang makapasok sa isang laban. Tumango si Philip, nag-isip tungkol dito, at sinabing, alamin ko. Huwag magpanik. Pagkabalik ni Ernest sa Terrainvilla, bumagsak siya sa bulwagan at umungol. Damn that Mr. Clark. Hindi niya nirerespeto ang Terrainvilla o ako man lang. Ang pagkakaroon ng abdo na pumatay kay Patriarch Farley ay kapareho ng pagsampal sa akin sa mukha. Sa pagharap sa galit na si Ernest, tahimik lang na nakatayo si Cyril. Nang hamupa ang galit ni Ernest, sinabi ni Cyril, Villa Master Turner, hindi bagay. Ang mahalaga ngayon ay ang taya sa pagitan mo at ni Mr. Clark. Ang kompetisyon sa loob ng 5 araw ay dapat nating pagtuunan ng pansin. Natahimik si Ernest, tumingin kay Cyril, at nagtanong, Villa Master Hopper, sa pagitan ng North at South sa pagkakataong ito, sino sa tingin mo ang mananalo sa kompetisyong ito? Nakangiting sabi ni Cyril, of course, it'll be the North. Kahit na pumasok sina Mr. Clark at Fennel Lay sa kompetisyon, ang South ay magkakaroon lamang ng 40% na pagkakataong manalo, na wala tayong dapat ikabahala. Sa tingin ko ay hindi ko alam ni Mr. Clark ang agwat sa pagitan ng Hilaga at Timog. Malamang nagsisisi na siya sa desisyon niya ngayon. Nang marinig ito, tumawa si Ernest at sinabing, how dare that ignorant brat fight with me? Okay, hintayin natin. Pagkatapos, idinagdag ni Ernest, Villa Master Hopper, dapat mong maingat na piliin ang mga kalahok para sa kompetisyon sa pagkakataong ito. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Terrainvilla na sakupin ang Timog. Tumawa si Cyril at sinabing, Villa Master Turner, huwag kang mag-alala. Inihanda ko na ang listahan. Maaari mong tingnan ito. With that said, naglabas ng list si Cyril at binigay kay Ernest. Nang makita ito, napangiti si Ernest. Kinuha niya ang listahan, tiningnan ito ng ilang beses, at mas lalong lumaki ang ngiti niya. Sabi niya, magaling. Tere na dito. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Philip sa Beechwood City. Sinamahan niya si Mila habang nagmumuni-muni kasama si Leon at ang iba pa sa agwat sa pagitan ng mga supernatural na alagad ng Hilaga at Timog. Kasabay nito, maingat niyang sinisiyasat ang lakas ng mga disipulo sa listahan ng Rango. Halos tapos na ang diskusyon ni na Philip at Leon. Young Patriarch Clark, ito ang listahan ng kalahok para sa Disciple Competition makalipas ang 3 araw. Mangyaring tingnan at tingnan kung anumang pagbabago ang kailangang gawin. Sa oras na ito, pumasok si Leon sa suite at nakita si Mila na nakaupo sa kondongan ni Philip, masayang humahajejek. Philip nodded, kinuha ang listahan, at glanced sa pamamagitan ng ito. Medyo naging pangit ang kanyang ekspresyon habang nagtanong, ito ba ang mga eksperto at talento ng Southern Supernatural Disciple World? Medyo nahihiya si Leon sa sinabi niya, Young Patriarch Clark, sa totoo lang, ito lang ang mga talento natin sa South. Dahil sa pagkakaiba sa pagitan ng Hilaga at Timog, mayroon tayong limitadong mga pagsubok para sa mga disipulo upang matuto sa kanilang lakas. Ang mga taong ito ay nag-aksaya ng mahalagang oras. Mabagal silang umuunlad at hindi maihahambing sa maraming talento ng North. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa listahan. Bukod sa kanya at kay Fennel, mayroon lamang isa pang hari ng mga alagad. Ray Warren. Isa siyang Wizen priest. Si Wicca ay hindi kabilang sa Hilaga o Timog ngunit isang neutral na partido. Si Ray Warren ba ang tanging hari ng mga disipulo? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Sabi ni Leon, oo. Kahit na siya ay isang Wiccan priest, siya rin ang young master ng Warren family sa Golden City sa South. Dahil hindi niya gusto ang lantad at patagang away sa larangan ng negosyo, pinasok niya si Wicca noong bata pa siya at pinaburan ng pinuno ng Wicca. Siya ang naging pangalawang senior ni Wicca at ang pinaka-promising na kahalili. Nang marinig ito, tumango si Philip at nagtanong, paano ang kanyang lakas? Ngumiti si Leon at sinabing, sa bawat kompetisyon noon, maaari siyang manalo ng laban para sa Timog para hindi matalo ang lahat sa kahihiyan. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay nasa kaharian na ng hari ng mga disipulo sa ika-5 sona sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, naniniwala ako na nag-improve siya ng husto at malamang na umabot sa ika-6 na sona. Dumilim ang mukha ni Philip nang sabihin niya, naaalala ko na may isang araw lang sa likod ng pinto sa bawat zone. Bakit napakaraming araw ng mga alagad ang lumitaw na lumitaw? Bumantong hininga si Leon at sinabing, Young Patriarch Clark, bahagi lang nito ang alam mo. Tama ka sa pagsasabi na mayroon lamang isang araw sa bawat zone na may pananagutan sa pagkakaroon ng balanse at katatagan ng bawat zone. Gayunpaman, hindi ito gumagana sa iba ay walang pagkakataon na maging mga araw.
Para sa isang may hawak ng pagiging hari, hindi lamang ito nakasalalay sa individual na lakas kundi pati na rin ang pagpili ng pinto. Ang sino mang makikilala ng pinto ay maaaring maging hari, at ang hari ng bawat sona ay simbolo ng katayuan. Maraming mga araw ang hindi mapakali na makipagkumpetensya para sa katayuang iyon. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Leon, sa wakas ay naunawaan na ni Philip. Sa madaling salita, ang mga may hawak ng paghahari ay hindi nagkukulang sa bilang. Habang nagmumuni-muni si Philip, pansamantalang nagtanong si Leon, "Young Patriarch Clark, mayroon ka bang plano para sa kompetisyon makalipas ang 3 araw? Upang manalo, kailangan nating makahanap ng 2 pang tao na may pambihirang lakas." Ang listahan ng kalahok ng Terrainville ay inihayag. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, walang mga espesyal na pagbabago sa mga kalahok, maliban sa isang kapalit na pinangalan ng Stanley Berry. Stanley Berry. Sino siya? Kinuha ni Philip ang listahan ng mga kalahok ng Terrainville mula kay Leon, at nakita agad ng kanyang mga mata ang pangalan ni Stanley Berry. Kabanata 2657. Young Master Clark, si Stanley Berry ay walang iba kundi ang anak ni Cooper Berry, ang Deputy Consul ng Nonagon. Sa kanyang pambihirang lakas, matagal na siyang nakapasok sa kaharian ng hari ng mga alagad sa ika-6 na sona. Ngunit siya ay pinananatiling mababa ang profile at napakahirap niyang pakitunguhan. Nag-aalalang paliwanag ni Leon. Bagamat alam niyang narating na nina Philip at Fennel ang kaharian ng hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona, pinasok din ng Terrainville ang 2 hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona para makipagkompetensya. Si Stanley ay isa sa kanila, at ang isa ay walang iba kundi ang panganay na anak ng pamilyang Singer, si Oryx Singer. Kaya, kahit nakasama sina Ray Warren, Philip, Fennel, at isa pang henyo sa panig ni Leon, mayroon lamang silang 40% na tsansa na manalo sa pinakamaraming pagkakataon. Sa sandaling sina Philip at Fennel ay lumaban kina Oryx at Stanley, ang kahihinatnan ng 2 laban ay mahirap hulaan. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano talaga kalakas ang 2 iyon. Napakadilim ng mukha ni Philip sa sandaling ito. Stanley Berry. Maaalala niya ang pangalan nito. Anak pala siya ni Cooper Berry. Tila may mga ideya din si Cooper tungkol sa Northern Supernatural Disciple World. "Nakuha ko na," malumanay na sabi ni Philip at hiniling sa utusan na ilabas si Mila. Pagkatapos, tumayo siya, nag-dial ng numero, at sinabing, "Nasaan ka?" Sa kabilang dulo ng telepono, isang tamad na boses ang nagsabi, "Young Patriarch, I'm undercover at the Nonagon. Ngunit ito ay masyadong nakakapagod. Kailangan mo akong bayaran ng dagdag para dito." Galit na sabi ni Philip, "Okay, pero kailangan mo munang pumunta sa Beechwood City." May nangyari. Okay. Tinapos ni Rick Davenport ang tawag at naglakad palabas ng pangunahing pasukan ng matayog na gusali ng Nonagon. Sumipol pa siya sa ilang matangkad at sexing babae na dumaan. Then, nawala siya sa isang iglap. Ibinaba ni Philip ang telepono at nag-isip sandali. Tinawagan niya si Ethan Clark at sinabing, "Halika sa Beechwood City. May dapat gawin." Si Ethan ay nag-e-enjoy sa araw sa tabing dagat ng isang coastal city kasama ang isang grupo ng mga babaeng naka-swimsuit. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Philip sa sandaling ito, medyo nalungkot siya at sinabing, "Bro, busy ako. Mag-usap tayo mamaya. Pagkatapos ay hihilingin ko kay Tio Tim na ibalik ka, ipadala ka sa pamilya Ju, at pilitin kang pakasalan si Vivi Ju," pagbabante ni Philip. Agad na umupo si Ethan mula sa beach chair, nalaglag ang sunglasses niya. Nagmamadali niyang sinabi, "Huwag. Malapit na ako." With that said, in-end na niya ang tawag. Tumingin si Ethan sa mga dilag sa dalampasigan, bumantong hininga, at nag-aatubili na sinabi, "Mga babe, hintayin mo ako." Nang gabing iyon, dumating sina Rick at Ethan sa Beechwood City at sumakay ng kotse papunta sa hotel kung saan naroon si Philip. Sa suite ng hotel, maraming tao ang magkakasamang nakaupo. Ngumiti si Philip at ipinakilala sila kay Leon, "William Master Jefferson, pinsan ko ito, si Ethan Clark." Mabilis na bumangon si Leon, mabilis na yumuko kay Ethan, at sinabing, "Young Master Clark, ako si Leon Jefferson." Humikab si Ethan habang nakipagkamay kay Leon at sinabing, "Hello, William Master Jefferson. Ito ang kaibigan ko, Rick Davenport." Marunong siya sa lahat ng klase ng assassination, patuloy ni Philip sa pagpapakilala. Tumabi si Rick, nakasandal sa dingding habang nakapulupot ang mga braso sa dibdib. Napanatili niya ang isang mag-ara ang postere sa lahat ng oras. Tumango si Leon at nakangiting sinabi, "Mr. Davenport." Tumango si Rick bilang naramdaman. Umupo si Philip at sinabing, "William Master Jefferson, kasama ang 2 ito bilang kalahok, ano ang pagkakataon nating manalo?" Kabanata 2658.
Nang marinig iyon, tumingin si Leon sa dalawa at saglit na pinagmasdan. Tanong niya, Young Patriarch Clark, with all due respect, hindi ko masabi ang level nila. Mukhang hindi sila nagpapakita ng anumang pagbabago sa kapangyarihan ng mga enerhiya o enerhiya. Hindi ba sila mga alagad? Napangiti si Philip at sinabing, oo at hindi. Malapit na ang magandang palabas. Panoorin at tingnan natin. Nang marinig ito, hindi alam ni Leon ang sasabihin ngunit mas binigyang pansin sina Ethan at Rick. Siguro may mga ideya si Philip. Dahil nakapagdesisyon na siya, hindi tumutol si Leon at sinabing, baguhin ko ang listahan ngayon at ipapadala ko ito bukas. Tumango si Philip at ipinaubaya kay Leon ang karagdagang detalye. Kasama sina Ethan, Rick, at Fennel, pumunta si Philip sa nightclub sa Beechwood City para sa kanilang kasiyahan. Bihirang magsama-sama ang apat, kaya kailangan ang pagkakaroon ng kasiyahan. Ang nakikitang night entertainment area sa Beechwood City ay hindi sa loob ng bahay kundi isang buong kalye na puno ng mga bar at pribadong club. Ito ang pinakamalaki at pinakamaunlad na kalye sa Beechwood City na may nakasisilaw na hanay ng mga ilaw. Ang kalye ay puno ng umaatungal na mga sports car. Ang mga matatangkad at balingkinita na dilag ay nag-Twitter sa kalye habang nakadamit ng mga lantad na damit. Nakapila na sila para makapasok sa venue. Ang pinakamalaki at pinakamahal na venue ay ang Jumbo Bar. Sa pinakamataas na rate ng pagkonsumo sa Beechwood City, ang Jumbo Bar ang cash flow na 10-10 milyon bawat gabi. Dito, ang nakitang babae at gwapong lalaki sa Beechwood City ay matatagpuan dito. Kalahati ng mga customer dito ay matatangkad at mainit na mga diyosa na nangingibabaw ng isang mayaman at gwapong lalaki. Ang kalahati ay ang mga anak ng mayayamang pamilya dito para magsaya. Sa madaling salita, ang Jumbo Bar ay talagang isang iconic na lugar sa Beechwood City. Ito ay magiging walang kabuluhan kung ang isang bisita ay dumating sa Beechwood City nang hindi pumunta sa Jumbo Bar. Nakilala ni Philip ang lugar na ito mula sa isang subordinate na pamilyar sa lokal na kapitbahayan. Siya ang nagmamaneho ng kanyang Mercedes-Benz dito kasama si Fennel at iba pa. Sa parking lot sa harap ng Jumbo Bar, ang isang Mercedes-Benz ay hindi kabilang sa pagbanggit. Iyon ay dahil sa isang sulyap, ang parking lot ay puno ng mga mararangyang sasakyan tulad ng Porsche, GTR, Ferrari, Lamborghini, at Bentley. Ang pinakamahal ay isang espesyal na custom-made na gintong Rolls-Royce. Ito ang kotse na pagmamayari ng young master ng Jumbo Bar. Nagkakahalaga ito ng 14 milyon. Nasanay na si Philip na makita ang mga luxury car na ito. Pagpasok pa lang niya ay halos mabingi na ang tenga ng malakas na musika. Buti na lang at nakapagpa-reserve na siya ng maaga, kaya sumunod si Philip sa subordinate at dumiretso sa booth. Umorder siya ng ilang bote ng alak at uminom kasama si Fennel at iba pa. Nandito lang sila para magpalipas ng oras, kaya pagkatapos umorder ng ilang inumin, umupo na lang sila at nagkwentuhan. Sa sandaling ito, 3 mapang-akit na sexy na babae ang naglalakad na magkahawak kamay. Umupo sila sa tabi ni Philip at ng iba, matamis na nagsasabi, "Oy, guwapo, first time mo ba sa Jumbo Bar? Paano ang pag-order ng 2 bote ng Champagne Armand de Brignac? Masyadong krudo ang beer." Ngumiti si Philip at lumayo sa babaeng nakasuot ng black halter dress. Hinailan niya ang braso niya at sinabing, "No thanks. Nakasanayan na namin ang pag-inom ng beer. Kung gusto mong mag-promote ng mga inumin, maghanap ng iba." Nang marinig iyon, hindi nagalit ang babae bagkus ay lumapit kay Philip at sinabing, "Oy, guwapo, dapat nandito ka para magsaya. Ang ilang bote ng alak ay hindi ganoon kamahal. Kung mag-order ka ng ilan, maaari kaming uminom sa iyo. At saka, kung mapapalasing mo kami, maaari mo kaming parusahan kung gusto mo." Kabanata 2659. Lumapit ang babae sa tenga ni Philip at mapang-akit na sinabi, "Okay lang kung gusto mo kaming dalhin sa isang hotel." Isa itong tahasang tukso. Sa pangkalahatan, maganda ang hitsura ng 3 babae na may magandang hugis. Maaari silang ituring na mga diyosa. Maaaring mahulog sa kanila ang ibang ordinaryong kabataan. Gayunpaman, iba si Philip. Siya ay isang lumang kamay dito. Humigop siya ng beer sa kamay at ngumiti, "Ayos lang. Mas mahalaga ang ating kalusugan kapag nasa labas tayo." Inis nitong pahayag ang babaeng iyon. Tumayo siya na nakakunot noo, sinampal ang baso mula sa kamay ni Philip, at pinagalitan, "Anong ibig mong sabihin dyan? Sinasabi mo bang madumi ako? Alam mo ba kung sino ako? How dare you come to Jumbo Bar kung wala kang pera? Masama pa ang tingin mo sa akin. Naghahanap ka ng kamatayan." Kumunot ang noo ni Philip, galit na tumingin sa babae, at sinabing, "Miss, pumunta ka dito para mag-promote ng mga inumin. Hindi mo kailangang gawin ito kahit tumanggi ako." Malamig na sumangot ang babae at ipinatong ang mga braso sa dibdib. Tumayo din ang dalawa at tumabi sa kanya.
Malamig nilang tinitigan si Philip at ang iba pa, na nanunuya. Cindy, sa tingin ko apat lang silang kawawang brats na nagpapanggap na mga mayayamang bata. Sa tingin ko rin. Ang mga talunan lang ang umiinom ng beer. Nakakahiya talaga na makabunggo ng 4 na pulubi para sa una naming negosyo. Cindy, kalimutan na natin. Sa palagay ko ang ilang mayayamang bata doon ay mukhang bukas na magsaya. Malamig na ngumuso si Cindy at sinabing, hindi, tinatawag lang akong dirty ng batang ito. Hindi ko siya kayang bitawan. Not unless humingi siya ng tawad sa akin. Nang marinig ito, lumingon ang dalawa pa kay Philip at sinabing, narinig mo ba iyon? Bilasan mo at humingi ng tawad kay Cindy, talo ka. Walang magawang sabi ni Philip, nagsasabi lang ako ng totoo. Did I poke a sore spot, kaya nagalit ka dahil dyan? Damn you, how dare you say that? Ayos lang. Maghintay ka lang at tingnan mo kung paano kita haharapin. Tumalikod na si Cindy at umalis na naka-high heels. Walang magawang nagkatinginan si Philip at ang iba pa. Habang patuloy sila sa pag-inom, isang pagalit na boses ng lalaki ang biglang dumating mula sa malayo. Ito ba ang 4 na tanganan ng asar sa iyo, Cindy? Ang nagsalita ay isang flamboyant na rich kid na naka-floral shirt na may gintong kwinta sa leeg. May isang Cartier na relo na hindi ng daan-daang libong dolyar sa kanyang palso. Tama, sila na. Lalo na yung talunan na nang asar sa akin. Jake, dapat tulungan mo ako ngayong gabi. Sa sandaling ito, si Cindy ay tulad ng isang mapagmataas na tanda habang siya ay nagmamayabang sa 4 na binata. Sa isang iglap, 7 o 8 tao ang nakapalibot sa booth. Mukhang hindi pala kaibigan ang rich kid na nangunguna habang umaapak sa mesa at nakatingin kay Philip ng mapanokso. Yumuko siya, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, at sinabing, Hoy, brat, inasar mo ba si Cindy? Magmadali at humingi ng tawad sa iyong mga tuhod. Kung hindi, papatayin kita. Malamig na itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, tumingin sa mayaman na bata, at sinabing, natatakot ako na hindi mo ito kayang bayaran. Kabanata 2660. Nagalit si Philip. Nandito lang siya para magsaya, hindi manggulo. Gayunpaman, kung titingnan ang sitwasyon, ang mga mayayamang batang ito ay hindi siya pinabayaan ng madali. Napakunot ang noo ng leading rich kid sa sinabi ni Philip at nakangising sinabi, Wow, brat, you're quite tough, ha? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Alam mo ba ang pangalan ko? How dare you speak to me like that? Gusto mo bang mamatay? Kasabay nito, ang mayaman na bata ay sumenyas ng kanyang mga kamay at sinundot ng ilang beses sa ilong si Philip. Ang kanyang ugali ay lubhang mayabang. Ang iilan niyang kaibigan sa likod niya, kasama ang 3 babae kanina, ay nanunuya sa eksena at sinabing, ha, namamatay ako sa kakatawa. How dare he act tough in front of young Master Silly? Ang basurang talunan na ito ay nangangahas na uminom sa jumbo bar nang walang pera at umorder pa ng beer. Anong biro? Cindy, hayaan na lang natin ang mga basurang ito. Sa pagharap sa pangungutya at pangungutya ng mga kabataang ito, walang pakialam si Philip. Humigop siya ng beer sa baso, tumingin sa gilid ng mayaman na bata na sumisigaw pa rin sa kanya, at sinabing, bibigyan kita ng 3 para mawala sa paningin ko. Ang pahayag na ito ay agad na ikinagalit ni Jake Silly. Ito ang unang pagkakataon na minamalas siya. Sinabihan ng kabilang partido si Trim na magwala. Dati, siya pa ang nagsasabi ng mga ganyang salita para takutin ang iba. Ngayon, ito ay kabaligtaran. Interesting. Hahaha. Agad na tumawa si Jake at sinabing, Brat, nagalit ka na ba? How dare you threaten me? Kilala mo ba kung sino si Lam? Ang pangalan ko ay Jake Silly. Ako ang young master ng Silly family sa Beechwood City. Narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Silly dati? Ang pamilyang Silly, isa sa nangunguna 10 pamilya sa Beechwood City, isang malaking negosyo ng real estate sa Beechwood City. Ang pamilyang Silly ay may stake din sa Jumbo Bar. Isa siya sa 4 na young masters dito. Siyempre, ang pinakamatandang young master ang boss sa likod ng mga eksena ng Jumbo Bar. Ito ay ang batang master ng pamilya Berry, Stanley Berry. Kaya, kakaunti ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa Jumbo Bar, na nagpapakita sa mataas at makapangyarihang saloobin na ipinakita ni Jake Silly. Lubos niyang itinuring ang lugar na ito bilang kanyang likod bahay at ginawa ang anumang gusto niya. Bukod dito, ang pamilya Silly ay medyo maimpluwensyahan sa Beechwood City. Ang mga ordinaryong tao ay nangungulit sa pagbanggit ng pangalang ito. Sa totoo lang, ganoon din. Kaya naman, karamihan ay inihayag ni Jake ang kanyang pangalan kapag siya ay asar upang makakuha ng isang kalamangan. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Pagkatapos niyang mag-announce, hindi na masabi ang pagiging saplade sa mukha niya. Iniangat pa niya ang baba niya kay Cindy at sa iba pang nasa likuran niya.
Indikasyon iyon para mapanood nila kung paano luluhod ang talunan na ito at humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagulat. Hindi natinag si Philip matapos marinig ang sinabi ni Jake at sinabing, "I'm sorry to disappoint you, but I don't know the Seeley family." Gaya ng sinabi ko kanina, bibigyan kita ng bilang ng 3 para mawala sa aking paningin. 3. Sa isang iglap, naasar na naman si Jake kay Philip. What the hell? How dare he ignore the name of the Seeley family? Talaga bang hindi takot sa kamatayan ang lalaking ito? Kabanata 2661. Hindi lang si Jake, pati si Cindy at ang iba pang mayayamang bata sa likod niya ay napatulala din. Ano ba naman? Ano na lang ang sinabi nitong talunan? Kilala daw niya ang pamilya Seeley. Galing ba siya sa labas ng bahay? Siya ay isang bumpkin ng bansa. Habang nagsusumamo si Cindy at ang iba pa, nakapulot na si Jake ng bote ng alak sa harap ng mesa. Napaungol siya ng mayabang. Damn it, I dare you to complete the count. Tingnan natin kung may gagawin ako sayo. 2. 1. Kalmadong nagbilang si Philip sa 1. Nang makita ang lawa na iyon ay nakatayo pa rin mula sa kanya, umiling siya ng walang magawa at sinabing, "Excuse me, pero inistorbo mo ako sa pag-inom." Bang! Habang itinataas ni Jake ang bote ng alak sa kanyang kamay, kumilos si Philip at marahas na binasag ang baso sa kanyang kamay sa mukha ni Jake. Basag! Nariyan ang malutong na tunog ng buto ng ilong na nabali kasunod ang kaawa-awang mga hiyawan ni Jake. Napahawak siya sa dagwang ilong, napaatras, at bumagsak sa sahig. Arg! Ilong ko! Napasigaw si Jake sa sakit. Pinalibutan din siya ng mga kaibigan sa likod niya sa isang iglap habang sumisigaw, "Young Master Seeley, okay ka lang ba? Damn it! How dare you do this?" Siya si Young Master Seeley. Ito ay isang riot. Napahamak ka sa paggawa nito kay Young Master Seeley. Sa isang iglap, tinuro ng mga taong ito si Philip at nagmura. Ang kaguluhan dito ay agad ding nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa bar. Wow! Pinaglalaroan ba ako ng mga mata ko? Hindi ba si Young Master Jake Seeley iyon? Nataman ba siya? Naku, jumbo bar ito. Wala pang nang-ahas na gumawa ng gulo dito. Sino ang mga taong iyon? How dare they hit the mayabang at dominanteng Young Master Seeley? Ilang sandali pa ay sobrang ingay sa bar. Napatingin ang lahat sa kaguluhan dito. Walang pakialam na binaluktot ni Philip ang kanyang kamay at sinabing, "Excuse me, Young Master Seeley. Dahil hindi mo naiintindihan ang mga salitang sibil, mapapatunayan ko lang ito sa mga praktikal na aksyon." Natigilan din si Cindy at iba pa sa mga mapagpasyang aksyon ni Philip. "Young Master Seeley, okay ka lang ba?" Tumakbo si Cindy na naka-high heels at tinulungang makatayo si Jake. Sabay tingin niya kay Philip at umungol. "Mabahong talunan, patay ka. How dare you hit Young Master Seeley? Huwag kang mangarap na umalis sa lugar na ito ngayong gabi." Tumayo si Jake sa tulong ni Cindy, kinuha ang tisyo na inabot ng kaibigan, at tinakpan ang ilong. Galit niyang tinuro si Philip at sumigaw, "Damn you, how dare you hit me? Ito ang unang beses na nataman ako, patay ka. Huwag kang aalis, may tatawag ako para patayin ka." Halos mamatay na si Julek sa sakit ng kanyang ilong, at ang tusok ng alak ay nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang ilong pagkahinga niya. Si Philip ay mukhang walang malasakit at ganap na walang pakialam. Sabi niya, "Kung gusto mong tumawag sa isang tao, sige." Pagkasabi noon ay nilinggan niya si Fennel at ang iba pa na masayang umiinom. Ang eksenang ito ay nagpabalik-balik sa lahat sa bar. Masyadong bastos ang mga taong ito. Matapos hampasin ng Young Master ng pamilya Seeley, nagkaroon pa rin sila ng lakas ng loob na umupo doon at uminom na parang walang nangyari. Malaking balita ito, talaga. Maraming tao ang nagsimulang mag-isip tungkol sa background ni Philip. Sa gilid ng lawa, nagdial na siya sa telepono at sumigaw ng galit. "Sabay-sabay kayong pumasok sa loob, kayong lahat." Pagkatapos nito, hindi nagtagal ay sumugod ang mahigit 100 matipunong lalaki mula sa likod ng karamihan. Tumayo sila sa likod ng lawa at nakayukong sinabi, "Young Master Seeley, ano ang iyong mga order?" Galit na turo ni Jake kay Philip at sa iba habang umuungol. "Ibaba mo silang lahat, lalo na yung isa. Putulin mo ang kanang kamay niya." Kabanata 2662. Ang mga security guard ay matipuno at matangkad na nagbibigay ng matinding pang-aapi. Nagmamadali silang pumasok at pagkatapos marinig ang utos ni Jake, inilabas nila sa kanilang mga baywang ang mga anti-riot baton. Sinugod nila si Philip at ang iba pa. Nang makita ito, tumikim si Jake at sinabing, "Ang daming tanga. Hintayin mo na lang ang kapahamakan mo. Pahihirapan kita hanggang kamatayan sa huli." Pinalibutan ni Cindy at ng iba pa si Jake at sinubukang pigilan ang kanyang pagdurugo.
Sa gilid na ito, nanatiling kalmado si Philip habang sinusulyapan ang grupo ng mga security guard na sumugod sa mga nagbabash baton. Walang magawa niyang ipinilig ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko gustong gumawa ng gulo, ngunit naghahanap kayo ng kamatayan. Sa sinabi nito, inihagis ni Philip ang baso ng alak na kakaserve lang sa kanya sa mukha ng security guard na unang sumugod sa kanya. Splash! Natigilan ng security guard sa pagtilamsik ng inumin, mabilis niyang pinunasan ang tubig sa mukha gamit ang isang kamay habang inihahampas ang batute sa kabilang kamay sa ulo ni Philip. Bang! Gayunpaman, sa susunod na segundo, itinaas ni Philip ang kanyang kamay at hinawakan ang papasok na batuta. Pagkatapos, sa pag-ikot ng kanyang braso, inagaw niya ang baton sa security guard. Sabay sipa niya sa tuhod ng security guard. Arg! Sa isang sigaw, napaluhod sa sakit ang security guard. Samantala, inihampas ni Philip ang batute sa kanyang kamay sa ulo ng security guard. Bang! Tumalsik ang dugo. Napahawak ang security guard sa duguan niyang ulo at napaluhod sa sahig, napaungol sa sakit. Nagulat din ang mga nanunood sa ganoong bigla ang eksena. Ano ba ang nangyayari? Ang security guard na agresibong sumugod ay talagang nakaluhod sa sahig at sumisigaw sa sakit habang hawak ang dagwang ulo sa kanyang mga braso. Ilang sandali pa ay napahinto ang mga security guard na susugod na sana. Nagulat sila at naguguluhan habang nakatingin sa isa't isa. Hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Masyadong malakas ang lalaking nakaupo sa sofa. Nangyari ang lahat sa isang segundo. Hindi ordinaryo ang mga galaw niya. Nang makita ito, galit na galit si Jake at umungol. Bakit ka nakatayo sa paligid? Ibigay mo sa kanya. F***sick up sa kanya. Sa lake sumisigaw mula sa likod, ang mga natulala na mga security guard ay sumugod muli. Walang magawang umiling si Philip, pinitik ang baton sa kanyang kamay, at nasilaw ang mga mata ng lahat. Beef! Putok! Putok! Kasabay ng kaunting mga ingay, ang mga security guard na agresibong sumugod ay muling lumipad palabas. Ang iba ay nakahawak sa kanilang mga ulo habang ang iba ay nakahawak sa kanilang mga braso. Sunod-sunod na sigaw ng maririnig. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Fennel, Ethan, at Rick ay hindi nakagalaw. Nakatingin lang sila. Madaling inalagaan ni Philip ang mga security guard na ito. Napanganga ang lahat sa eksenang ito. Sa wakas ay napagtanto nila na si Jake Seeley ay nakatagpo ng isang mahigpit na kalaban ngayon. Itinuro ni Jake ang humahagulgol na mga security guard sa sahig at nagmura, "Damn it, what the hell? Lahat kayo ay hindi man lang maalagan ang isang taunan. Ginastos ko ba ang lahat ng pera sa isang bangkos ng basura?" F***sake. Galit na galit si Jake. Pinandilatan niya ng mata si Philip na may hawak na dagwang batute sa kanyang kamay at nagmura, "Dude, you're not showing any respect. Hindi lang ako ang sinaktan mo, pati ang mga taong nasa ilalim ko. Huwag mong isipin na umalis sa Jumbo Bar ngayon." Kabanata 2663. Ngumuso si Philip at inihampas ang batute sa kanyang kamay, na nagpabalik-balik sa takot ni Jake. Sumigaw siya sa pagkabalisa, anong ginagawa mo?" Tumawa si Philip at sinabing, "Young Master Seeley, huwag kang kabahan. Kung gusto kitang suntukin, mas maaga pa lang ang ginawa ko. Ayokong gumawa ng gulo. Ang mga gastos sa pagpapagamot ng mga taong ito ay magiging 500,000 bawat isa. Bibigyan kita ng 5 milyon. 5 milyon. Aba, mayabang na tono. Ngumuso si Jake at sinabing, "Hoy, loser, seryoso ka ba? 5 milyon. Paano makakabuo ng 5 milyon ang isang taunan na tulad mo? Gaano ka kaya kung pumunta ka sa Jumbo Bar para sa beer?" Nang marinig ang sinabi ni Philip, sarkastikong sinabi ni Cindy at ng iba pa, 5 million. Hindi ka makakapag-order ng isang bote ng champagne. Paano mo kakayanin ang 5 milyon? Tama na yan. 4 na pulubi ang umiinom ng beer dito, pero may lakas pa rin silang loob na magpanggap. Young Master Seeley, sinasabi ko na tawagan mo na lang ang mga gwardya ng iyong pamilya Seeley at hulihin ang mga taunan na ito. Sa harap ng pangungutya ng isang grupo ng mga tao, kinuha ni Philip ang isang card mula sa kanyang bulsa, inihagis ito sa mesa, at sinabing, kumuha ng isang tao na mag-withdraw ng pera. Nang makita iyon, napangiwi si Jake at nakangising sabi, "Hehe, bongga ka talaga ngayon. Tingnan natin kung mayroon kang 5 milyon sa iyong card." Pagkatapos nito, tumawag si Lake ng subordinate, ibinigay ang card sa kabilang partido, at sinabing, sabihin sa teller ng bangko na mag-withdraw ng 5 milyon. Agad namang nagayos ang nasasakupan. Malamig na tiningnan ni Jake si Philip at sinabing, "Hoy pare, kung hindi ako makakakuha ng 5 milyon mamaya, hindi ako maawa." Bahagyang ngumiti si Philip nang walang komento, mukhang hindi nababagabag. Nagalit ito kay Jake. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin.
Sabay kindat sa isang tao sa crowd na walang iba kundi isang bodyguard ng pamilya Sealy. Ang kindat na iyon ay isang indikasyon para ipaalam ng kabilang partido ang mga bantay ng pamilya Sealy. Hindi niya pakakawalan si Philip at ang iba pa. Hindi nagtagal, nagmamadaling pumasok ang subordinate na lumabas kanina at bumulong sa tenga ni Jake. Kumunat ang noo ni Jake, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Anong sabi mo? Naglabas ka talaga ng 5 milyon. Nagdududang tanong ni Jake. Hindi na hinintay na magsalita ang kabilang partido, 2 empleyado ng bangko ang mabilis na pumasok mula sa pinto, bawat isa sa kanila ay may dalang silver case. Lumapit ang 2 empleyado sa bangko kay Philip, iniabot ang mga kaso, yumuko ng may paggalang, at sinabing, Mr. Clark, nandito na ang 5 milyon na hiniling mo. Sa sandaling natanggap namin ang iyong kahilingan, ang aming punong tanggapan ay nagbigay ng utos na gaano man ang gusto mo, kailangan naming tuparin ang iyong kahilingan sa lalong madaling panahon. Tumango si Philip at sinabing, okay, sabihin mo sa iyong presidente na nagpapasalamat ako sa kanya para sa kanyang mabait na intensyon. Hindi na kailangang sabihin, ang card ni Philip ay naalarma sa punong tanggapan ng bangko. Pagkatapos ng lahat, ang mga bank card ng pamilya Clark ay napaka-espesyal. Napatulala ang mga nanonood. Ito ay talagang 5 milyong dolyar, bukod dito, ang 2 empleyado ng bangko ay puno ng paggalang sa binatang iyon. Malungkot na tiningnan ni Jake ang 2 empleyado ng bangko at tinanong ang kanyang nasasakupan, sigurado ka bang empleyado sila ng bangko? Sumagot ang nasasakupan, sigurado ako. Sabay sabi ni Philip kay Jake, Young Master Sealy, gusto mo bang sabihin ang pera? Kung wala nang iba, aalis na ako. Sa sinabi nito, tumayo si Philip para umalis. Gayunpaman, paano siya binitawan ni Jake ng ganoon kadali? Sumigaw siya, tahan. Sinabi ko bang pakakawala na kita? Kabanata 2664. Sa sinabi ni Jake, alam ng mga lalaki at babae sa paligid niya ang young master ng pamilya Sealy ay handang turuan ng leksyon ng mga taong ito. Nagtawanan si Cindy at ang iba pang babae. Young Master Sealy, huwag mag-aksaya ng oras sa kanila. Ikulong mo na lang sila at pahirapan ng maayos. Naisip din ni Jake. Tinakpan niya ang kanyang ilong na sa wakas ay tumigil na sa pagdurugo gamit ang tisyo at mapang uyam. Pinandilatan niya ng mata si Philip at sinabing, idiot, sa tingin mo ba nakakamangha ka dahil sa may pera ka? Nagpapanggap ka ba bilang isang lobo na nakadamit ng tupa? Sino ang gusto mong takutin sa pamamagitan ng paglabas ng 5 milyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ako nagkukulang sa pera na ito. Bibilhin ko ang kanang kamay mo ng 5 milyon na ito. Mabangis na sigaw ni Jake na puno ng galit ang mga mata. Sa ngayon, ang pasensya ni Philip ay umabot na sa limitasyon nito. Inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, tumingin siya kay Jake at nagtanong, Young Master Sealy, sinasabi mo bang hindi ka susuko hanggat hindi mo nababali ang kanang kamay ko? Oo naman. First time kong nabugbog. Pinahiya mo ako, kaya dapat mong baliin ang iyong kanang kamay para makabawi. Kung hindi, paano ko may tatago ang aking tungkulin sa jumbo bar? Sigaw ni Jake. Nang marinig iyon, tumango si Philip at sinabing, natatakot ako na hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Tumawa si Jake na parang ngayon lang niya narinig ang pinakamagandang biro sa mundo. Sabi niya, kung gayon, tingnan natin kung ano ang mga kahihinatnan na hindi ko kayang bayaran. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang pangkat ng 8 ganap na armadong gwardya ang sumugod mula sa pasukan ng bar. Nakasuot sila ng itim na combat uniform na may mga tactical na helmet at baril. Sa sandaling lumitaw sila, ang buong bar ay mabilis na tumahimik. Tumabi ang lahat para manood sa takot na magkagulo. Mabilis na pumasok ang pangkat na ito ng mga ganap na armadong gwardya, naglakad sa likuran ni Jake, at magalang na sumigaw, Young Master. Ang pinuno ng pangkat ay magalang na tumingin kay Jake na nakayuko at sinabing, Young Master, pasensya na sa pagiging late. Sinulyapan siya ni Jake, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabing, Captain Song, hulihin ka agad ang mga taong ito. Lalo na yung isa. Gusto kong baliin ang kanang kamay niya at saka lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Umalangaw-ngaw sa bar ang sinabi ni Jake. Kahit sinong nakarinig nito ay parang tambol ang pagtibok ng kanilang mga puso. Ito ay hindi ang parehong bar security guards mula sa dating ngunit ang tunay na guards ng pamilya Sealy. Lahat sila ay mga mandirigma. Ang mga baril sa kanilang mga kamay ay punong-puno ng mga live ammunition. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mga armadong gwardya ang pamilya Sealy ay dahil ang matandang Panginoon ng pamilyang Sealy ay minsang nakatanggap ng isang malaking karangalan, kaya't ginantimpalaan sila ng Beechwood City ng mga armadong gwardya. Bukod dito, dahil sa mga personal na koneksyon ng pamilya Sealy, nag-recruit din sila ng ilang tao ng pribado upang magsilbi bilang mga armadong gwardya ng pamilya Sealy.
Sa madaling sabi, nasa paligid na ang mga bantay ng pamilya Sealy pagkatapos guluhin si Jake, mapapahamak ang kabilang partido kahit sino pa sila. Hehe, tapos na yata ang tanga para sa pagkakataong ito. Nandito ang mga bantay ng pamilya Sealy. Patay na siya. Wala si Asterisk T. Hindi ba't napakamayabang niya ngayon, nagpaikot-ikot ng 5 milyon na parang wala lang. Sa tingin ba niya ay kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil isa lang siyang rich kid? Sa Beechwood City, hindi lang dapat may pera ka kundi lakas din. Isang grupo ng mga tao ang nagdaldal at nangungutya. Matapos matanggap ang utos ni Jake ay mabilis na tumalikod si Captain Song. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng isang talim habang nakatitig kay Philip at sa iba pa. Malamig niyang sinabi, ibaba mo sila. Swish! Sa isang iglap, agad na tinutok ng 8 tao ang kanilang mga baril kay Philip at sa kanyang barkada. 4 silang humakbang na may nakataas na baril. Handa silang sakupin si Philip at ang kanyang barkada. Kabanata 2665. Sa oras na ito, malamig na itinaas ni Philip ang kanyang kilay at walang pakialam na tumingin sa pangkat ng 8 gwardya. Aniya, armadong gwardya kayo, kung tutuusin. Paano mo maaaresto ang mga tao ng walang tula o dahilan na tulad nito? Sa pagharap sa tanong ni Philip, si Kapitan Song, na nanguna sa pangkat, ay sumimangot at sinabing, paumanhin, ngunit wala kang karapatang tanungin ang aming Code of Conduct. Kami ang mga bantay ng pamilya Sealy at sumusunod sa utos ng pamilya Sealy. Ibaba mo sila. Sa isang iglap, nakatutok ang ilang baril sa ulo ni Philip at ng 3 pa. Nanlamig ang mga mata ni Philip nang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan sina Fennel, Ethan, at Rick. Sabi niya, mukhang masyado kaming low-key. Sa sandaling ito, napangiti si Ethan at sinabing, bro, sabi ko dapat magdala na lang tayo ng mga tao para sirain itong tinatawag na Sealy family. Bakit natin sila kakausapin? Dahil naglakas loob silang gumamit ng baril sa amin, hindi nila kami masisisi. Naisip ito ni Philip at sinabing, kaka-rating lang namin sa Beechwood City. Mas mainam na huwag magdulot ng labis na gulo. Kung tutuusin, mas mahalaga ang kompetisyon sa loob ng 3 araw. Kumunat ang noo ni Ethan at sinabing, ano ang kinakatakutan mo? Madali kong mapili ang isang maliit na pamilya sa Beechwood City gamit ang isang daliri. Hindi hihigit 10 minuto. Nang marinig ang pag-uusap ni na Philip at Ethan, sumabog sa galit si Jake. Ano ba? Anong ibig sabihin ng dalawang ito? Hindi ba nila nakita ang mga gwardya ng kanyang pamilya na nakatutok ang mga baril sa kanilang mga ulo? How dare they speak so casually about destroying the Sealy family? Damn it, mapangahas lang. Natigilan din ang mga nanunood sa paligid. Sino ang mga taong ito? Mga baliw ba sila? May mga baril silang nakatutok sa kanilang mga ulo ngunit nakakausap pa rin sila na sirain ang pamilya Sealy na parang walang nangyayari. Kailan lang kailangan pag-usapan ang pagsira sa isang pamilya? Kabaliwan. Ang mga taong ito ay malamang na natakot sa kanilang mga talino. Sa oras na ito, galit na umungol si Jake Sealy. Captain Song, ano pang hinihintay mo? Ibaba mo sila ngayon. Nagtatampo din ang mukha ni Captain Song. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na nakasuot ng mga tactical na guwantes at sumigaw ng mahigpit, ibaba mo sila. Sa isang iglap, ang 4 na baril na nakatutok kay Philip at iba pa ay nakalabas na sa kanilang mga safety catch. Hanggat sila ay naglakas loob na lumaban, ang mga gwardya na ito ay magpapaputok at papatayin sila ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isang nakagigimbal na eksena ang nangyari. 4 na pag-click, sabay na gumalaw si Philip at ang 3 pa. Kasing bilis ng kidlat, inagaw nila sa kamay ng 4 na gwardya ang mga baril na nakatutok sa kanilang mga ulo. Samantala, malakas silang hamampas. Sa ilang kalabog, bumagsak sa sahig ang 4 na gwardya bago nila alam ang nangyayari. Bumubula sila sa bibig at hindi na muling makabangon. Ang natitirang 4 na gwardya, kabilang si Captain Song, ay natigilan sa hindi makapaniwala. Ang ganitong mga kasanayan at bilis. Hindi sila nasa parehong antas. Halos kaagad, hinusgahan ni Kapitan Song ang lakas ni Philip at ng kanyang barkada. Siguradong nasa level sila ng Battle Kings. Sino ang ginulo niyang Master Sealy? Paano magiging ordinaryong karakter ang mga taong tulad nito? Kabanata 2666. Kasabay nito ang pagkislap sa isipan ni Kapitan Song ang naunang pag-uusap ni na Philip at Ethan. Maaari nilang sirain ang pamilya Sealy sa loob ng 10 minuto. Ngayon, hindi maiwasan ni Kapitan Song ang manginig. Bigla niyang naramdaman na hindi nagbibiro ang mga taong ito. Ang kanilang mga kasanayan ay tiyak na hindi karaniwan, at ang mga puwersa sa likod nila ay maaaring napakalakas. Kung gusto talaga nilang sirain ang pamilyang Sealy, baka hindi imposible.
Kaya, sa isang iglap, napaatras si Kapitan Song ng 2 hakbang at pinagtanggol si Jake para maiwasan ang biglaang pag-atake ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tungkulin ay protektahan si Jake Seeley. Kung may nangyari kay Jake, tiyak na haharapin niya ang galit ng ulo ng pamilya Seeley. Nakangiting walang pakialam si Philip habang kinakalikot ang pistol na inagaw niya sa isang gwardya. Aniya, I don't like big guns very much. Ang pistol na ito ay medyo mahusay. Isang Italian Beretta 9213 series na may 9mm Parabellum. Ito ay 8.5 pulgada ang haba na may isang walang laman na cartridge na timbang na 2 libra. Ang bilis ng muzzle ay 0.207 milya bawat segundo, at ang saklaw ng saklaw ay 50 yarda na may mataas na antas ng katumpakan. Hindi ko inaasahan na ang mga gwardya ng pamilya Seeley sa Beechwood City ay nilagyan ng ganoong pistola. Medyo nagulat ako. Nang marinig ang pagpapakilala ni Philip, natigilan ang mga hindi nakakaalam ng baril. Dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman, nadama nila na para bang si Philip ay kamangha-mangha para sa pagbigkas ng gayong mga mahuhusay na termino. Para kay Captain Song, tama si Philip. Marami siyang alam tungkol sa baril. Pinatunayan din nito na tama ang ideya ni Captain Song. Galing din sa isang battle group ang kabilang partido. Dahil siya ay mula sa isang pangkat ng labanan at may ganoong lakas, sapat na upang patunayan na ang pangkat ng labanan ng kabilang partido ay napaka-espesyal. Malamang din na hindi mababa ang level ng kabilang partido. May mangyayari. Matapos makipagtalo sa ganoong pag-iral, tiyak na hindi makawala si Jake ng ganoon kadali. Pinag-isipan ito ni Kapitan Song at gumawa ng matapang na desisyon. Aniya, mga kaibigan ko, ngayon lang kami na-offend. Pahintulutan mo akong humingi ng tawad sa iyo sa ngalan ng ating young master. Tapusin na natin ang paggamit nito dito. Nang marinig ang sinabi ni Captain Song, sumabog si Jake. Umungol siya, Fred Song, what the F*** are you talking about? Ano ang ibig mong sabihin sa paghingi ng tawad sa akin? Kailangan ko bang humingi ng tawad? Sinabi ko sa iyo na ibaba mo sila, huwag humingi ng tawad. Galit na galit si Jake. Sa isang pagharap lamang, ang mga gwardya ng pamilya Seeley ay natakot sa paghingi ng tawad. Kung gayon, saan niya ilalagay ang kanyang dignidad? Paano siya dapat magpatuloy sa pagtambay sa Beechwood City sa palabas? Gayunpaman, mabilis na tumalikod si Fred Song at sinabi kay Jake sa mahinang boses, Young Master, pakinggan mo ako. Ang mga kakayahan ng mga taong ito ay hindi karaniwan, at pamilyar siya sa baril na ito. Pinaghihinalaan ko na sila ay mula sa isang pangkat ng labanan, at ang kanilang mga antas ay tiyak na hindi mababa. Pinakamabuting maiwasan ang anumang gulo. Young Master, isantabi muna natin ang bagay na ito. Hindi pa huli ang lahat para magdesisyon pagkatapos kung bumalik at imbestigahan ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi pwede. Galit na umungol si Jake at pinutol si Fred. Aniya, wala akong pakialam sa identity nila. Paano kung sila ay mula sa isang pangkat ng labanan? Ito ang Beechwood City, at nasa Jumbo Bar kami. Lahat ay kailangang sumunod sa linya dito. Nang marinig ito, kinilig si Fred. Masyadong layaw ang young master na ito kaya hindi maiiwasan ang kanyang pagmamataas. Kabanata 2667. Young master, kailangan talaga nating mag-isip muli ang bagay na ito. Gawin natin ito. Hayaan mong pabolaikin kita at hihilingin ko sa matandang master ang kanyang opinyon. Bago kumpirmahin ni Fred ang pagkakakilanlan ni Philip at ng kanyang barkada, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Iyon ay dahil sa kanilang pagpapakita lamang ay natakot kay Fred. Bang! Sa sandaling ito, itinaas ni Jake ang kanyang binti at marahas na sinipa si Fred sa sikmura, dahilan para lumipad siya. Pagkatapos, inilabas niya ang pistola mula sa kanyang baywang, itinutok ito kay Fred, at sumigaw, Damn it, Fred Song. Kakampi ka ba nila? How dare you stop me? Sinasabi ko sa iyo na aalisin ko sila ngayong gabi. Tingnan natin kung ano ang background nila. Pagkatapos sumigaw, tumalikod si Jake na may hawak na baril sa kamay at iwinagayway ito kay Philip at sa iba pa. Sumigaw siya, anak, kanina ka pa ba napakayabang? Bakit hindi mo ituloy? Basta maglakas loob kang kumilos, papatayin kita. Nagtaas ng kilay si Philip at tahimik na tumingin kay Jake. Sa sobrang lamig sa kanyang mga mata, sinabi niya, sigurado ka bang gusto mo akong tutukan ng baril? Ngumisi si Jake at sinabing, paano kung itinuturo ko ito sa iyo? Sino ka sa tingin mo? Smack! Dahil dito, bago pa matapos magsalita si Jake, may nakita siyang itim na anino na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, nawala ang pistol sa kanyang kamay. Kasabay nito ay isang malakas na sampal ang bumagsak sa kanyang pisngi. Sa oras na nag-react siya, napagtanto niyang may hawak na baril si Philip sa magkabilang kamay. Kinakarga sila at tinutukan ang kanyang ulo.
Ilang sandali pa ay natarante si Jake at nanghina ang kanyang mga paa. Hindi man lang siya mapakali sa nag-aapoy na sakit sa kanyang pisngi. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, ako ang young master ng pamilya Sealy. Kung maglakas loob kang gawin sa akin, hindi ka pababayaan ng tatay ko. Pinigil ni Jake ang gulat at nagbanta. Hindi niya maisip kung paano naalis ng kabilang partido ang baril sa kanyang kamay nang hindi man lang niya nakitang nangyari ito. Tumawa si Philip at sinabing, Young Master Sealy, binigyan kita ng maraming pagkakataon ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Pagkasabi noon ay dahan-dahang hinaila ni Philip ang gatilyo. Natakot ito kay Jake at sa lahat ng nasa paligid niya. Thud! Nahihiyang lumuhad si Jake sa sahig at humingi ng awa, Bro, nagkamali ako, huwag barilin. Nagkamali talaga ako. Impulsive lang ako. Nang makitang mabilis na humingi ng tawad si Jake, nagulat si Philip. Natarante rin ang mga nanonood. Ang kadalasang nangingibabaw na si Jake Sealy ay talagang napakaduwag. Ito ay masyadong kaiyahiya. Malamig na tiningnan ni Philip si Jake na nakaluhod sa sahig at sinabing, mabilis kang umamin ng pagkakamali mo. Puno ng malamig na pawis ang noo ni Jake habang sinasabing, Bro, calm down. Nagkamali ako, okay. Gayunpaman, tulad ng paghingi ng tawad ni Jake, biglang nagkagulo sa likod ng mga tao. Jake Sealy, tinuturing ka pa bang young master ng isang pamilya sa Beechwood City? Sobrang nakakahiya. Nang marinig iyon, napalingon ang lahat. Sa sandaling ito, isang kumikinang na figure ay nasinamahan ng 4 na espesyal na bodyguard na may salaming pang-araw ang tumawid sa dance floor at pumunta sa harapan. Guwapo siya at kahanga-hanga habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Nakasuot siya ng golden floral shirt at may maliit na pares ng sunglasses sa mukha. Mukha siyang sobrang yabang. Wow! Si Young Master Barry, ang big boss sa likod ng Jumbo Bar. May sumigaw na agad namang nagdulot ng kaguluhan. Si Young Master Stanley Berry ang nakitang boss sa likod ng Jumbo Bar at ang pinakanamumukod-tanging Young Master. Kabanata 2668. Ang hitsura ni Stanley ay agad na nagpasiklab sa kapaligiran sa bar. Napatulala ang lahat ng mga nanunood habang nakatingin sa gwapong lalaki. Ang dahilan ay walang iba kundi siya ang pinakamatandang Young Master sa likod ng Jumbo Bar. Ang batang master ng pamilyang Berry, si Stanley Berry. Sa Hilaga, ang pamilyang Berry ay isa sa mga itinuturing na pamilya. Ang alamat sa lahat ng mga pamilya. Ang pamilyang Berry ay nagpapakita sa publiko sa labas ng mundo o lumikha ng anumang impluensya. Iyon ay dahil ang pamilya Berry ay may mahigpit na mga alituntunin sa pamilya na hindi mas mataas sa mga miyembro ng pamilya na maging masyadong kapansin-pansin. Gayunpaman, gaano man kahigpit ang mga alituntunin ng pamilya, hindi nito mapipigilan ang paglaganap ng reputasyon ng pamilya Berry sa mga nangungunang pamilya. Tungkol naman kay Stanley Berry, isa siya sa ilang miyembro ng pamilyang Berry na may impluensya sa sekular na mundo. Sa sandaling ito, mayabang na tumingin si Stanley kay Jake na nagmamakaawa sa sahig bago tumingin kay Philip at nakangiting sinabi. Young Patriarch Clark, ikinagalak na makilala ka sa wakas. Kumunat ang noo ni Philip. Mukhang kanina pa siya pinapansin nitong si Stanley Berry. Sa hitsura ni Stanley, tumalon si Jake at bumulalas, Young Master Berry, kailangan mo akong tawagan. Masyadong mayabang ang batang ito. Sinaktan niya ang napakaraming mga bantay ko at pinilit akong humingi ng tawad. Hindi ko kaya itong nakahiga. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Hindi pinansin ni Jake ang address ni Stanley kay Philip at agad na nagmura. Malungkot niyang tinitigan si Philip at umungol, patay ka. Kasama si Young Master Berry, hindi kita bibitawan. Siya ang tipikal na kontrabida. Isang segundo, humihingi siya ng awa sa sahig. Ang susunod na segundo, ito ay isang kumpletong pagbaliktad. Paimpol niyang itinapon ang kanyang bigat habang nakasakay sa coattails ng iba. Si Philip ay sumulyap ng patagilid kay Jake, at isang lamig ang bumungad sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamay niya at hinaampas ang puwitan ng baril sa mukha ni Jake. Basag. Sabay putol ang mga ngipin sa harapan ni Jake. Napaungol siya habang tinatakpan ang dumudugong bibig. How dare you? Halos mamatay si Jake sa sakit. Siyempre, galit din siya. Naglakas loob pa rin itong damable guy na salakayin siya habang nakatayo rito si Stanley. Wala man lang siyang respeto kay Stanley. Tiningnan lang siya ni Philip ng malamig at sinabing, masyado kang magsalita. Isa lang itong aral para sa iyo. Pagkatapos, lumingon siya kay Stanley at nakangiting sinabi, Young Master Berry, gusto mo bang magpakuha ng shots para sa kanya? Ngumiti si Stanley at sinabing, ano sa palagay mo? Nagkibit balikat si Philip at pinitik ang baril sa kanyang kamay habang walang pag-aalinlangan na sinasabi, I think your appearance here is too much of a coincidence. Parang kanina mo pa ito hinihintay. Nang marinig iyon, tumawa si Stanley at sinabing, oo, tama ang hula mo.
Nagmamasid ako sa itaas para lang makita kung anong klaseng tao ang napapabalitang batang patriarch ng pamilya Clark. Parang walang espesyal sa iyo maliban sa pagiging maikli mo. Nang marinig ito, tumawa si Philip at sinabing, Young Master Barry, kung gusto mong manig sa isang argumento, ipinapayo ko sa iyo na sumuko. Makikilala mo lang ako pagkatapos ng close contact. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Stanley. Tumingin siya sa umaalulong na lawa sa tabi niya at sinabing, alisin mo si Young Master Seeley. Galit na sigaw ni Jake. Young Master Barry, kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kailangan mo siyang patayin. Ouch! Masakit. Dalhin mo ako sa ospital dali. Pagkaalis ni Jake at ng iba pa, sinabi ni Stanley kay Philip, Young Patriarch Clark, kung ayaw mo, bakit hindi maupo sa pribadong kwarto ko? Nang marinig ito, napangiwi si Philip at nakaramdam ng pagkabalisa. Wala siyang magandang impresyon kay Stanley Barry. Kinidnap si Mila dahil sa plano ng kanyang ama. Siya ay natural na walang magandang damdamin kay Stanley Barry, ang anak ni Cooper Barry. Excuse me, pero iniisip ko. Agad na tumanggi si Philip at sinabi kay Fennel at sa iba pang nasa likod niya, tara na. Kabanata 2669. Gayunpaman, sa sandaling tumayo si Philip at ang iba pa, ang mga espesyal na bodyguard sa likod ni Stanley ay hamarang sa kanilang daan. Mahinahong sinabi ni Stanley, Young Patriarch Clark, masyado kang walang galang sa akin. Bilang batang patriarch ng pamilya Clark, natatakot ka ba sa akin? Pagkasabi nito ay napuno ng yabang si Stanley. Kumunat ang noo ni Philip, punong-puno ng panginginig ang mga mata habang sinulyapan ng apat na espesyal na bodyguard ng pamilya Barry na nakaharap sa daan. Gusto mo rin ba akong tigilan? Malamig na sabi ni Philip. Sa likod niya, sabay na tumayo si Fennel, Ethan, at Rick na may malamig na tingin. Ang iilang bodyguard na may espesyal na pagkakakilanlan sa kabilang panig ay hindi man lang sumuko. Malamig nilang sinabi, iniimbitahan kayong lahat ng ating young master na maupo sa pribadong silid. Sa ganitong paraan, pakiusap. Medyo nangingibabaw iyon. Na may malasakit na layunin sa kanyang mga mata, malamig na sinabi ni Philip, paano kung tumanggi ako? Sa isang iglap, isang matinding pagpatay ang bumuhos mula kay Philip. Agad na naging yelo ang kapaligiran sa paligid. Halos lahat ay ramdam na ramdam ang sobrang lamig na talas ng katawan ni Philip. Sa maikling pagkakalantad lamang, ang pakiramdam na iyon ay nakikinig sa maraming tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Matapos marinig ang tugon ni Philip, ang mga espesyal na bodyguard ng pamilya Barry ay nanatiling tahimik at malamig na sinabi, paumanhin, kung gayon. Sa sinabi nito, humakbang sila pasulong at gustong kunin sila. Si Stanley naman, para siyang nanunood ng palabas. Nakatayo siya doon na nakangisi. Nang makita ito, malungkot na sinabi ni Philip, humiling ka. Boom! Binato niya ng suntok ang special bodyguard na lumapit sa kanya. Gayunpaman, tila inasahan ng kabilang partido ang hakbang ni Philip at naghagis din ng suntok. Boom! Umalangaw-ngaw ang mapurol na salpukan ng mga kamao na nanginginig sa lahat. Nakatayo ang dalawa sa iisang lugar, hindi gumagalaw. Natigilan si Philip, napakunot ang noo, at agad na naintindihan. Ang pangkat ng mga espesyal na bodyguard na ito ay hindi ordinaryong tao kundi mga disipulo. Medyo malakas din sila. Malabanan talaga ng lalaking ito ang suntok ni Philip. Nahaharap din si Fennel at iba pa sa parehong sitwasyon. Sa sandaling ito, bumantong hininga si Stanley na parang inaasahan na niya ito at sinabing, Young Patriarch Clark, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi sila ordinaryong tao kundi mga personal bodyguard ng tatay ko. Ang lakas nila ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Well, gusto mo bang umupo sa private room ko ngayon? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Philip. Kung ang lakas nila ay hindi mas mababa kaysa kay Stanley, pinapatakbo ito na ang apat na taong ito ay talagang nakarating sa kaharian ng hari ng mga disipulo sa ika-6 na sona. Nakakatakot yon. Si Cooper Barry talaga ay may napakalakas na bodyguard sa tabi niya. Dumilim ang mukha ni Philip habang nakatingin kay Fennel, Ethan, at Rick. Palihim ding umiling ang ibig sabihin ay hindi na tatlo magsisimula ng sigalot ngayon. Kaya, sinabi ni Philip, pangunahan ang daan. Kabanata 2670. Humalaklak si Stanley, tumalikod, inilagay ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng pantalon, at nagyabang palayo. Umalis siya sa unang palapag ng bar at naglakad patungo sa isang napakagarang pribadong silid sa ikalawang palapag. Ito ang pinakamalaki at pinakamagastos na pribadong silid sa jumbo bar na may kumpletong tanawin ng buong bar. Ito rin ang dahilan kung bakit napansin ni Stanley ang hindi pagkakaunawaan ni na Philip at Jake kanina. Maya-maya, nakarating na sila sa private room. Umupo si Stanley, masayang nagbuhos ng ilang baso ng espesyal na tinimplang whiskey para kay Philip at sa iba pa, at sinabing, Young Patriarch Clark, please have a seat.
Nang marinig iyon, hindi natakot si Philip at pumasok. Umupo siya ngunit hindi kinuha ang baso mula kay Stanley. Sabihin mo lang ang kailangan mo. I don't think there's anything to discuss between us, malamig na sabi ni Philip. Nagkibit balikat si Stanley, tumalikod, at sinabi, Young Patriarch Clark, maaaring hindi maganda ang impresyon sa iyo ng tatay ko, pero iba ako. Sana maging friends tayo, close friends. Nang marinig ito, ngumiti si Philip at sinabing, mga kaibigan. Baka hindi mo naintindihan ang kahulugan ng salitang ito, Young Master Barry. Ikaw at ako ay hinding-hindi magkaibigan dahil para sa akin, ang iyong ama ay isang taong dapat kong patayin sa anumang paraan. Gusto mo bang makipagkaibigan sa isang lalaking papatay sa iyong ama? Hihihi. Habang tumatawa ay sinabi ni Stanley, masyado kang prangka, ngunit natatakot ako na hindi ako magiging ganoon kadali para sa iyo na makita sa aking ama. Masyado nang maraming naging kaaway ang tatay ko sa buhay niya, at hindi ikaw ang gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, buhay at maayos pa rin ang aking ama. Siya ang Deputy Consul ng Nonagon. Ngayon, ang consul ay nasil na muli ng Grandmaster ng iyong pamilya Clark. Sa totoo lang, pagkatapos ng 3 buwan, ang aking ama ay maaaring maging bagong consul ng Nonagon. Pagdating ng panahon, ang buong Nonagon ay sa aking ama. Sa tingin mo kaya mo pa siyang patayin? Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip. Nang may panginginig sa kanyang mga mata, sinabi niya, sinasabi mo ba na ang pamilya Clark ay walang magagawa sa iyong pamilya Barry? Humalaklak si Stanley at prangkang sinabi, tama. Sa Nonagon, wala lang magagawa ang pamilya Clark mo sa pamilya kong Barry. Ang bansang ito ay hindi ang mundo ng iyong pamilya Clark. Bagamat pamilya Clark ay may mga pinansyal na pananalapi at lakas na nakakaha sa lahat, kumpara sa Nonagon, mas mahusay kami kaysa sa iyong mga aspeto. Sa pananahimik ni Philip, nagpatuloy si Stanley, Young Patriarch Clark, ikaw at ako ay dapat maging malinaw tungkol sa pataas na takbo ng mundo. Bakit hindi tayo magkapit kamay para sama-samang likhain ang palabas? Hanggat ang pamilya Clark ay nagsanib puwersa sa pamilya Barry, ang buong bansa ay pag-aari natin. Hindi mo ba nais na magkaroon ng higit na kapangyarihan at lakas sa iyong mga kamay? Nang marinig ang mapanuksong salita ni Stanley, ngumiti si Philip at sinabing, Young Master Barry, gusto mo bang kontrolin ang supernatural na puwersa ng mga disipulo sa bansa kasama ko? Ito ba ang iyong ideya o ang iyong ama? Humigop ng whiskey si Stanley at sinabing, ideya ko yun, syempre. Nako, paano ako maniniwala na may kakayahan kang makipagtulungan sa akin? Gaya ng nabanggit mo, ang iyong ama ay magiging bagong consul ng Nonagon sa loob ng 3 buwan. Gustuhin ko mang makipagtulungan, dapat kong gawin ito sa iyong ama. Bakit kailangan ko pang makipagtulungan sa iyo? Bahagyang ngumiti si Philip at nagtanong. Humalaklak si Stanley at sinabing, Young Patriarch Clark, mali ang iniisip mo. Ang aking ama ay hindi kailanman makikipagtulungan sa iyo. Sa kanyang opinyon, ang pagtanggal sa iyo ay ang kanyang itinuturing na hangarin, ngunit ako ay naiiba. Sa tingin ko ang pagtutulungan sa isa't isa ay ang pinakamagandang pagpipilian. Patuloy ni Stanley, bakit hindi mo iniisip ang proposal ko? Sa panahon ng kompetisyon ng mga disipulo pagkaraan ng 3 araw, inaasahan kong matanggap ang iyong tugon. Kabanata 2671. Tinaas ni Philip ang kanyang kilay at patagang sinabi, mukhang pinag-isipan mo ito. Kung tama ang pagkakaintindi ko, makikiisa ka ba sa tatay mo laban sa amin kung hindi ako pumayag na makipagtulungan sa iyo? Nagkibit balikat si Stanley at sinabing, hindi imposible. Kung tutuusin, walang gusto ng ibang kaaway. Tumayo si Philip at sinabing, salamat sa iyong mabait na intensyon, kung gayon. Sa 3 araw, magkikita tayo sa kompetisyon ng mga alagad. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis kasama si Fennel at ang iba pa. Pagkaalis ni Philip, inubos ni Stanley ang inumin sa kanyang kamay at gumawa ng isang beckoning gesture. Sabi niya sa isang bodyguard sa likod niya. Sundan mo sila at panoorin ang kanilang mga galaw. Ibalik mo sa akin ang lahat. Oo, Young Master. Magalang na tugon ng special bodyguard bago siya tumalikod at lumabas ng bar. Kasabay nito ang pagpasok ng isa pang tao mula sa pintuan. Ang taong ito ay may taas na 8 talampakan at mabilis na lumakad na may kahangahangang hangin. Siya ay walang iba kundi ang master ng Terrain Villa, si Ernest Turner. Siyempre, malapit na sumunod si Villa Master Cyril Hopper sa likod niya. Tumayo ang dalawa sa pintuan, magalang na yumuko kay Stanley, at binati, Young Master Barry. Tahimik na tumango si Stanley, malayo ang kanyang ugali. Sinenyasan niya silang maupo. Pagkaupo ni Ernest, hindi siya nasisiyahang nagtanong, Young Master Barry, bakit mo siya hinayaang umalis ng ganoon? Gusto mo bang makipagtulungan sa kanya? Siya ay kabilang sa panig ni Leon Jefferson mula sa Timog. Natawa si Stanley habang nakatingin kay Ernest at sinabing, nagkakamali ka.
Wala siyang kinakampihan. Sa harap niya, si Leon Jefferson ay isang errand boy. Ano? Nang marinig iyon, natigilan si Ernest. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkatao ni Philip. Tumawa si Stanley at sinabi kina Ernest at Cyril ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Philip pati na rin ang pamilya Clark. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Ernest at Cyril ay puno ng kilabot. No wonder kaya niyang sirain ang pamilya ng singer ng mag-isa. Kaya, siya ang batang patriarch ng pamilya Clark. Parang drum ang tibok ng puso ni Ernest, at isang patong ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Talagang tinutulan niya ang batang patriarch ng pamilya Clark. Sa isang salita lamang mula sa kabilang partido, maaaring sundin ng Terrain Villa ang mga yapot ng pamilyang singer. Sa isiping iyon, mas pinagpawisan si Ernest. Nang makita ito, tumawa si Stanley at sinabing, Villa Master Turner, huwag kang masyadong mag-alala. Kung gusto niyang harapin ang Terrain Villa, ginawa na niya ito. Marahil ay nakipagpustahan siya sa iyo para sa kompetisyon ng disipulo pagkaraan ng 3 araw dahil nag-aalala na siya sa paggawa ng anumang hakbang ay mag-trigger ng counter-attack mula sa Northern Supernatural na mga disipulo at magdulot ng hindi kumpletong gulo. Kaya, dapat kang magpahinga at maghanda ng mabuti para sa kompetisyon ng mga alagad sa loob ng 3 araw. Basta manalo tayo, walang magiging problema. Nang marinig ito, huminahon si Ernest at sinabing, Young Master Barry, kasama ang iyong presensya araw-araw, mangyaring matiyak na talagang mananalo tayo sa kompetisyon ng mga disipulo pagkatapos ng Kabanata 2672. Natawa si Stanley at sinabing, Villa Master Turner, hindi pa rin sigurado ang kalalabasan. Sa pagkakaalam ko, 3 katulong ang na-recruit ni Philip. Dagdag pa kay Ray Warren at sa ibang tao mula sa Timog, mayroon silang 60% na pagkakataong manalo. Nang marinig ito, natigilan si Ernest bago siya tumawa at sinabing, Young Master Barry, masyado kang nag-aalala. Anong uri ng mga katulong ang maaari niyang mahanap? Napag-isipan na namin ni Villa Master Hopper. Kahit na makahanap siya ng mga katulong, 40% lang ang tsansa niyang manalo. Kung haharapin ni na Philip at Fennel sina Young Master Barry at Young Master Singer, bababa ang 40% tsansa 20%. Walang dapat ikatakot. Umiling si Stanley at sinabing, hindi mo ba napansin ang dalawa pang nasa likod niya noong umalis sila kanina lang? Natarante si Ernest sa tanong na ito, at maingat niyang inalala ang eksena kanina. Sa katunayan, may 3 tao sa likod ni Philip kanina. Bukod kay Fennel, hindi niya kilala ang dalawa pa. Sila ba ang 2 kalahok sa patimpalak na ito? Gayunpaman, may mali. Wala man lang napansing disciple aura ni Ernest ang dalawa. Young Master Barry, mukhang hindi disciples ang 2 iyon ha. Bakit kailangan nating mag-alala tungkol sa mga ganitong katulong? Tanong ni Ernest. Sinabi rin ni Cyril, oo, Young Master Barry, ang 2 iyon ay parang napaka-ordinaryo sa akin. Ngumiti si Stanley at sinabing, kaunti lang ang alam mo sa mundong ito. Ang 2 iyon ay maaaring mukhang ordinaryong tao sa iyo, ngunit sa aking opinyon, sila ay tunay na mga eksperto. Sila ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa mga may hawak ng kingship ng ika-5 sona. Napabuntong hininga sina Ernest at Cyril. Paano ito naging posible? Wala silang aura ng isang alagad. Young Master Barry, huwag kang maging katawa-tawa. Mukhang ordinaryo talaga ang 2 iyon. Hindi makapaniwala si Ernest. Oo, Young Master Barry? Sa tingin ko ang 2 iyon ay pinupuno lamang ang mga numero, dagdag ni Cyril. Tinaas ni Stanley ang kanyang kilay at same time na sinabi, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng pamilya Barry? Sinabi ni Ernest, nakatuon sila sa pag-aaral ng katawan ng tao at sa pagbabago ng mga supernatural na disipulo. Tama iyon. Ang pamilya Barry at ang pamilya Lovelace ay may parehong layunin. Gayunpaman, ang pamilyang Barry ay kinilala ng bansa at pinagtibay ng Nonagon. Sila ay pinagsama sa pag-aaral ng mga supernatural na disipulo. Kapag ang pananaliksik ay gumawa ng mga resulta, kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring maging mga alagad. Sila ang tungkulin sa larangan ng biological genetic technology gayunpaman, iba ang pamilya Lovelace. Ang kanilang pananaliksik ay hindi pinahintulutan ng bansa. Sila ay malupit at puno ng pagdanak ng dugo. Sinabi ni Stanley, ang 2 iyon ay hindi lamang mga supernatural na disipulo. Kung tama ang hula ko, bagamat ordinaryong tao lang sila, may lakas sila na maihahambing sa mga alagad. Dapat ay genetically modified sila ng pamilya Clark. Sa panlabas, mukha humingi sila ng mga ordinaryong tao, ngunit sa sandaling iyon nila ang chain sequence ng kanilang mga gene, maaari nilang ilabas ang kanilang nakatagong lakas. Ito ang dahilan kung bakit nang tulong sa kanila si Philip. Nang marinig ang paliwanag ni Stanley, nagdilim ang mukha ni na Ernest at Cyril. Ayon kay Stanley, hindi naman mahina ang mga katulong na natagpuan ni Philip.
Mayroon ba talaga silang 60% na tsansa na manalo? Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Ernest. Ngumiti si Stanley at sinabing, huwag kang mag-alala. Kahit na nakahanap siya ng mga ganoong katulong, walang dapat ikatakot. Tatalunan namin sila ni Oryx Singer ng walang awa at magpapatalo sa anumang pagkakataong manalo. Para sa iba, ipaubaya natin sa Terrain Villa. Nang marinig iyon, napangiti si Ernest. Tumayo siya at sinabing nakayuko, kapag kasama si Young Master Berry, walang problema. Pagkasabi nun ay umalis na sina Ernest at Cyril sa Jumbo Bar. Ang nangyari sa Jumbo Bar ngayong gabi ay mabilis na nilapan ng hindi kilalang puwersa. Matapos bumalik sina Ernest at Cyril sa Terrain Villa, hindi na talaga mapakali si Ernest. Nag-aalala siyang naglakad pabalik-balik sa bulwagan. Tinanong niya, Villa Master Hopper, ano sa palagay mo ang pagkakataon nating manalo? Walang pakialam na sabi ni Cyril, Villa Master Turner, please relax. Dahil sinabi ni Young Master Berry, dapat buo ang tiwala niya. As long as we calm down and act according to the plan, we'll be fine. Tumango si Ernest ngunit umiling muli. Aniya, no way, I can't help feel uneasy. Kung mababawasan natin ang tsansa nilang manalo, mas mabuti iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cyril. Kabanata 2673. Huminto si Ernest at tumingin kay Cyril na may singkit na mga mata. Gumawa siya ng isang swiping motion sa kanyang leeg at sinabing, maghanap ng ilang tao at gawing mahirap ang mga bagay para sa mga taong iyon. Hanggat hindi sila makakasali sa kompetisyon o patay na, ang tagumpay ay atin. Saglit na natigilan si Cyril at nag-aalalang sinabi, Villa Master Turner, siya ang batang patriarch ng pamilya Clark, kung tutuusin. Maging si Young Master Berry ay hindi naglakas loob na basta-basta na lang siyang lagyan ng daliri. Bilang mas mahinang puwersa, kung gagawa tayo ng mabilis na paggalaw, maaaring magdulot ito ng hindi organisasyong gulo. Bukod dito, hindi sila mahina. Kung magpapadala kami ng mga normal na tao, ipapadala lang namin sila sa kanilang pagkamatay. Nanlamig ang mga mata ni Ernest, at sinabi niya, nagkakamali ka. Kung hindi natin sila mapatay, maaari tayong gumawa ng aksyon laban sa kanilang mga pamilya. Halimbawa, ang pamilya Warren ng Golden City, ang mga magulang ni Ray Warren, at ang kanyang kapatid na lalaki at hipag. Ang isa pa ay anak ni Tony Hart. Kung mahuhuli natin sila, sa palagay mo ba ay makikipagkompetensya pa rin ang dalawa? Nang marinig ito, naintindihan ni Cyril. Sumimangot siya at nagtanong, Villa Master Turner, sigurado ka bang dapat nating gawin ito? Lumingon si Ernest, seryosong tumingin kay Cyril, at sinabing, Villa Master Hopper, kung hindi natin gagawin ito, ano ang tsansa nating manalo? Lahat ay pata sa pag-ibig at digmaan. Ngayong naabot na natin ang yugtong ito, maaari na lamang tayong maging walang awa. Kung mananalo si Philip Clark, wala sa amin ang magtatapos ng maganda. Tumango si Cyril, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinabing, sige, ayusin mo ako ngayon. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Cyril at lumabas ng hall. Nakatayo si Ernest sa bulwagan habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng layuning patayin. Galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Philip Clark, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Hinding-hindi ka mananalo. Sa panig na ito, pagkaalis ni Cyril sa bulwagan, mabilis niyang inayos ang dalawang pangkat ng mga mamamatay na may pambihirang lakas upang makalusot sa Golden City at Sunbury sa timog. Ang dalawang pangkat ng mga pumatay ay may lakas ng mga disipulo sa ikalimang sona at dalubhasa sa pagpatay sa mga disipulo. Golden City, tag-ulan. Ang buong Golden City ay nagmistulang isang natapong mangkok ng gintong sopa sa ulan. Sa oras na ito, sa isang maliit na manor sa Golden City na pag-aari ng pamilya Warren. Nagparonda ang mga bodyguard sa manor. Gayunpaman, sa maulan na gabing ito, maraming multo ang mabilis na nahulog mula sa langit. Swish! Swish! Ilang bodyguard ang nahulog sa maulan na gabi at kinaladkad sa gilid. Pagkatapos, nagkatinginan ang apat na figure na may espesyal na kasuotan sa gabi at ibinaba ang kanilang mga katawan gamit ang mga sandata tulad ng mga punyal. Mabilis silang kumalat at naghanap ng mga target sa manor. Swish! Poofle! Maririnig sa lahat ng dako ang mga tili at tili. Ang makapal na amoy ng dugo ay agad na tumago sa mamasa-masa na hangin ng maulan na gabi. Samantala, sa isang maliit na pamilya sa Sunbury, ilang figure ang nahulog sa pool ng dugo at tubig ulan. Naghalo ang dugo sa tubig ulan at umagos sa mga kanal. Bang! Sa isang hotel sa Beechwood City. Galit na galit si Philip. Anong sabi mo? Ang pamilya Warren at pamilya Hart ay nabura sa magdamag. Kabanata 2674. Galit na galit si Philip at binasag ang baso ng alak sa kanyang kamay.
Sa sandaling ito, siya ay puno ng panginginig. Napuno ng layunin ng pagpatay sa buong suite. Napangiwi din si Leon Jefferson. Galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, ang batang patriarch na si Clark, si Ernest Turner at ang kanyang mga tao ay masyadong mabisyo para mag-isip ng gayong malisyosong panlilinlang. Ang mga pumatay na palihim nilang ipinadala kagabi ay pawang mga dalubhasang disipulo na may lakas sa ikalimang sona. Ang pakikitungo nila sa mga secular na tao ay simpleng massacre. Ang pamilya Warren at pamilya Hart, kasama ang lahat ng mga katulong at hindi pangunahing tauhan ay pinatay sa magdamag. Ang natitirang ulo ng pamilya Warren, kabilang ang kapatid na lalaki at hipag ni Ray Warren pati na rin ang anak ng babae ni Tony Hart ay lahat ay kinidnap. Ang kanilang mga katawan ay hindi natagpuan sa pinangyarihan. Sa puntong ito, mas tumindi ang galit ni Leon. Hindi niya inaasahan iyon. Gagawin ni na Ernest at Cyril ang isang hindi makatawag na bagay para lang mapababa ang posibilidad na manalo. Magdamag, 72 katao ang namatay ng malubha. Naglaho rin ang mahahalagang miyembro ng pamilya Warren at Hart. Matapos malaman ni Leon ang tungkol dito, mabilis siyang nagpadala ng mga tao para sa paghahanap at pagsagot ngunit wala siyang nakita. Mula sa mga pahiwatig na natagpuan sa eksena, matukoy lamang nila ang mga taong ito ay nagmula sa Hilaga. Matapos ang maingat na pag-iisip, hindi mahirap hulaan kung sino ang utak sa likod nito. Matapos pakinggan si Leon, madilim ang mukha ni Philip, at puno ng galit ang kanyang mga mata. Hindi rin niya inaasahan na ang master ng Terrainvilla, si Ernest Turner, sa buong Northern Supernatural Disciple Community, ay gagawa ng ganoong bagay. Ideya ba ito ni Ernest o kay Stanley Berry? Villa Master Jefferson, ano ang sitwasyon ngayon? May iba pa bang balita? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Sumagot si Leon, ang eksena ay ganap na na-cordon off, at ang mga tao mula sa Supernatural Bureau ay nakialam sa investigasyon. Gayunpaman, ang ganitong patayan ay hindi malulutas sa isang araw o dalawa. Si Mr. Sun ng Supernatural Bureau Southern Division ay nagpapadala lamang sa akin ng mensahe na tatagal ng hindi bababa sa 3 araw para mahanap ang mga kinidnap na miyembro ng pamilya ni Warren at Hart. 3 araw. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, sigurado ka bang tatagal ito ng 3 araw? Si Leon ay nag-aalinlangan din, ngunit ang Supernatural Bureau ay masyadong makapangyarihan. Ang mga mat na kaguluhan sa supernatural na mundo ng disipulo ay ibinigay sa kanila upang harapin. Ito ay isang institusyong personal na inaprubahan ng Imperial Preceptor. Kaya, sa napakalaking kapangyarihan, ang kanilang salita ay ang langit. Kung sinabi nilang 3 araw, walang maaaring makipagtalo sa kanila. Gayunpaman, ang tagal na nito ay masyadong nagkataon. Ito ay nangyari 1 araw pagkatapos ng pagtatapos ng kompetisyon ng mga alagad. Mayroon bang ibang implikasyon dito? Oo, sigurado si Mr. Sasha na tatagal ito ng 3 araw, sagot ni Leon na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang tono. Nagdilim ang mukha ni Philip habang nakatayo habang nasa likod ang mga kamay. Tumingin siya sa street view ng Beechwood City sa pamamagitan ng malalaking French windows. Isang bilya sa kalagitnaan ng bundok ang bumungad sa kanyang mga mata. Iyon ay Terrainvilla. Parang may naramdaman siya, tila nakipag-eye contact si Philip sa hangin kay Ernest Turner na nakatayo sa memorial altar ng Terrainvilla. Parang may spark sa hangin. May panunuya sa mukha, si Ernest ay nakasuot ng maputlang gintong damit at si Cyril ay nakatayo sa likuran niya. Ngumiti siya at nagtanong, kumusta ang lahat? Sinabi ni Cyril, Villa Master Turner, makatitiyak ka na lahat ay nahawakan ng maayos ng walang ebidensya o bakas na naiwan. Bukod dito, nakipag-ugnayan ako kay G. Sasha ng Southern Division ng Supernatural Bureau. Makalipas ang 3 araw, ibibigay na lang natin ang mga tao. Kabanata 2675. Napangiti ng matamis si Ernest. Sa aking palagay, ang batang patriarch ng pamilyang Clark ay isang immature na bata. Wala siyang dapat banggitin. Sa harap ng mga katulad natin, wala siyang choice kundi ang mga umatras dahil ito ang Beechwood City, ang teritoryo ng Terrainvilla. Mataimtim na sabi ni Ernest na hindi mapaglabanan ang kalubhaan. Ipasa mo ang order ko. Simula ngayon, wala nang bisita. Lalo na si Philip o yung mga kaibigan niya, kung nandito sila para tanungin tayo, tanggihan mo sila ng diretso, sabi ni Ernest sa kanilang mga subordinate sa likod niya. Oo, Villa Master. Ilang subordinate ang tumugon at umalis upang isagawa ang kanyang utos. Ngumiti si Cyril at sinabing, hayaan mong sabihin ko ang aking pakiramdam ng maaga para sa iyong tagumpay sa kompetisyon ng mga disipulo ngayong taon. Tumawa si Ernest, tumalikod, at sinabi kay Cyril, Villa Master Hopper, nagawa mo rin ang iyong kontribusyon sa bagay na ito. Hanggat maaari nating patatagin ang posisyon ng Terrainvilla at talunin ang Young Patriarch Clark, ang buong timog ay nasa ilalim ng ating kontrol.
Pagdating ng oras, maaari mong kunin ang Cherry Villa sa Timog. Maaari tayong magtrabaho ng magkahawak kamay sa Hilaga at Timog. Hindi ba't napakaganda niyan? Nang marinig iyon, natuwa si Cyril at mabilis na sinabi, "Salamat sa iyong suporta. Siguradong pagsilbihan kita sa abot ng aking makakaya." Hahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Ernest sa buong villa. Bumalik sa tabi ni Philip. Inalis niya ang kanyang tingin ng may panginginig sa kanyang mga mata at sinabi kay Leon sa kanyang likuran, "Magpadala ka ng isang tao na makipag-ugnay kay Mr. Sasha ng Supernatural Bureau at sabihin sa kanya na gusto kong magtanong sa kanya tungkol sa pangyayari kagabi. Isa pa, ilabas ang balita sa buong bansa para hulihin ang mga disciple assassin kagabi. Ang sino mang magbibigay ng clue ay makakatanggap ng reward na 10 milyon. Kung very favorable ang clue, 50 milyon. Kung mahuli natin ang assassin, 100 milyon. Sa madaling salita, dapat nating hulihin ang lahat ng mga mamamatay tao bago ang kompetisyon ng mga disipulo at iligtas ang lahat ng mga kinidnap na miyembro ng pamilya Warren at Hart." Mabilis na sumagot si Leon, "Sige, aayusin ko kaagad." "At saka, paano mo hinarap sina Ray at Tony?" tanong ni Philip. Umiling si Leon at sinabing, "Nakatanggap lang ako ng balita kay Wika na kalalabas lang ni Ray sa bundok. Pupunta sana siya ngayon at maghahanda para sa kompetisyon, ngunit dahil sa pangyayaring ito, nakabalik na siya sa Golden City. Kung makakasali ba siya sa kompetisyon, hindi ko pa alam. Tungkol kay Tony, dahil naglalakbay siya sa lahat ng oras, wala akong balita sa kanya." Nang marinig ito, tumango si Philip at sinabing, "Magpadala ka ng isang tao sa Golden City para pakalmayan muna si Ray. Bilang karagdagan, magpadala ka agad ng isang tao upang hanapin si Tony at makipag-ugnayan sa kanya sa lalong madaling panahon. Huwag hayaan silang gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos." Pagkasabi nito, bumantong hininga si Philip at sinabing, "Labis akong nag-aalala na hindi sila sasali sa kompetisyon dahil sa bagay na ito." Sa ganoong paraan, makakamit ni Ernest ang kanyang layunin. Natural na naunawaan ni Leon at sinabing, "Kung gayon mayroon lamang tayong 2 araw." Tumango si Philip at sinabing, "Alam ko. Pupunta ako sa Terrain Villa." "Young Patriarch Clark, gusto mo bang makita si Ernest Turner?" Nagtatakang tanong ni Leon. Malamig na sumagot si Philip at sinabing, "Alam ng lahat ang bagay na ito. Pupuntahan ko siya at marinig kung ano ang sasabihin niya." Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.